Milyonaryong CEO, nagpanggap na fish vendor para subukin ang nubyang magugulay. Pero nagulat siya sa ginawa ng nubya. Ang gabi sa lungsod ng Makati ay isang nagtutunggaliang larawan ng ginto at anino. Mula sa pinakatuktok ng isang marangyang skyscraper, nakatayo si Jerry Villanueva. Ang lalaking sa edad na 30 ay narating na ang rurok na pangarap lamang ng karamihan. Hawak ang isang baso ng mamahaling whiskey na may yelo. Nakatanaw siya sa malalawak na ilaw ng syudad na tila mga diamanteng isinabog sa itim na tela ng gabi. Siya ang itinuturing na pinakamalinaw na ehemplo ng tagumpay sa modernong lipunan. Bilang pinakabatang milyonaryong CEO sa bansa, ang kanyang pangalan ay may timbang na kayang magpayanig sa merkado ng Asya. Ang kanyang kumpanya, ang Villanueva Logistics at Seafood Export, ay hindi lamang basta kilala. Ito ang nagdidikta ng daloy ng kalakalan mula sa Pilipinas patungo sa iba't ibang bansa sa Silangan at Timog Silangan Asya. Ang penthouse na kanyang kinatatayuan ay isang patunay ng kanyang walang katulad na yaman. Ang sahig ay gawa sa mamahaling Italianong marmol na kumikinang sa ilalim ng mga modernong chandelier na gawa sa kristal. Ang mga muebles ay pasadya mula sa mga tanyag na taga-disenyo sa Europa, at ang bawat sulok ay pinalalamutian ng mga mamahaling sining na nakuha mula sa mga subasta sa ibang bansa. Sa kanyang pribadong garahe sa ibaba ng gusali, nakapila ang mga mamahaling sasakyan, mula sa mga mabibilis na sports car hanggang sa mga eleganteng SUV na may bulletproof na proteksyon. Sa labas ng kanyang pinto, laging nakabantay ang isang pangkat ng mga bihasang personal bodyguard, handang itaya ang buhay para sa kanyang kaligtasan sa bawat segundo. Mayroon siyang kapangyarihan, katanyagan, at halos lahat ng luho na kayang bilhin ng salapi. Ngunit sa kabila ng marilag na pabalat na ito, ang loob ng penthouse ay kasing lamig ng isang libingan. Isang marahang katok ang bumasag sa katahimikan ng malawak na silid. Bumukas ang pinto at iniluwal nito si Amanda, ang kanyang matapat na executive assistant na halos kasabay na niyang tumanda sa paglago ng kumpanya. May hawak itong tablet at ilang mahahalagang papeles. Sir Jerry, bago ko sana iwan ang opisina mo rito sa penthouse, kailangan ko lang po ang huling pirma ninyo para sa shipping manifest patungong Osaka. Malumanay na saad ni Amanda habang maingat na humahakbang sa ibabaw ng makinis na sahig. Ipinatong ni Jerry ang baso sa lamesang gawa sa mahogany at hinarap ang kanyang kalihim. Iabot mo sa akin. Maikli at garing ang kanyang tugon. Mabilis niyang sinuri ang mga numero sa papel. Ang kanyang talino sa negosyo ay walang kapintasan. Sa isang sulyap lamang ay alam niya kung may anomalya o kung tugma ang lahat sa itinakdang budget ng kumpanya. Nang makitang maayos ang lahat, mabilis niyang nilagdaan ang dokumento gamit ang kanyang mamahaling fountain pen. Ayos na. May iba pa ba tayong kailangang tapusin para sa gabi na ito? Tanong niya, habang ibinabalik ang panulat sa lalagyan nito. Tumingin si Amanda sa kanyang boss. Nakikita niya ang pamilyar na anino ng pagod sa mga mata nito. Isang uri ng pagod na hindi kayang lunasan ng mahabang tulog o bakasyon. Wala na po, sir. Tapos na rin po ang breakdown ng shares para sa susunod na quarter. Gusto ko lang sanang ipaalala na 3 araw na kayong hindi lumalabas para sa isang formal na hapunan. Baka gusto ninyong magpa-reserve ako sa isang Michelin star restaurant para bukas. Bahagyang umiling si Jerry at pilit na ngumiti. Huwag na, Amanda. Mas gusto kong mapag-isa muna rito. Maaari ka nang umuwi at magpahinga. Salamat sa iyong pagtitiyaga ngayong gabi. Sige po, Sir Jerry. Magpahinga na rin po kayo. Wika ni Amanda bago tuluyang yumuko bilang paggalang at lumabas. Isinasara ang pinto ng walang kaingay-ingay. Pagkaalis ng kanyang kalihim, si Carlos naman, ang pinuno ng kanyang mga personal na bodyguard, ang pumasok upang mag-ulat bago ang pagpapalit ng shift ng mga gwardiya sa labas ng penthouse. Isang matipunong lalaki si Carlos na may seryosong mukha, ngunit may malalim na pakikiramay sa kanyang amo. Boss, secure na ang buong palapag. Ang mga tao sa lobby at sa parking area ay nakaposisyon na para sa magdamag na pagbabantay. Walang anumang kahinahinalang aktibidad sa paligid ng gusali.
Ulat ni Carlos habang nakatayo ng matuwid malapit sa pinto. Salamat, Carlos. Sabihin mo sa mga tauhan mo na maaari silang magsalit-salit sa pagpapahinga. Ligtas naman ang buong sistem ng gusali. Sagot ni Jerry habang muling kinukuha ang kanyang baso ng whiskey. Naiintindihan ko, boss. Pero trabaho namin ang siguraduhing ligtas ka sa bawat segundo. Kung may kailangan ka, isang pindot lang sa intercom. Sagot ni Carlos. Bago ito tumalikod, nag-atubili ito ng bahagya. Tila may gustong sabihin ngunit nagdadalawang isip. Boss, kung may hihilingan ka man na hindi konektado sa seguridad, kahit anong personal na utos, nandito lang din kami para sa iyo. Alam ni Jerry ang ibig sabihin ni Carlos. Nakikita ng kanyang mga tauhan ang kanyang talamak na pag-iisa sa kabila ng karangyaan, ngunit tumango lamang siya ng bahagya bilang pagkilala. Alam ko, Carlos. Salamat. Nang muling mabalot ng katahimikan ng silid, naramdaman ni Jerry ang mas matinding bigat sa kanyang dibdib na tila unti-unting dumadagdag sa kanyang paghinga. Subalit, sa likod ng marilag na pabalat ng kanyang marangyang pamumuhay, si Jerry ay lubos na nangungulila. Ang kanyang puso ay binalot na ng yelo at kawalan ng tiwala dahil sa kanyang masakit na nakaraan. Naalala niya ang kanyang mga naging kasintahan, mga babaeng akala niya ay bubuo sa kanyang pagkatao, ngunit naging dahilan lamang ng kanyang pagkakadurog. Halos lahat ng babaeng pinapasok niya sa kanyang pribadong buhay ay nauwi lamang sa malupit at planadong panluloko. Sariwa pa sa kanyang alaala si Bianca, ang huling babaeng akala niya ay siyang magliligtas sa kanya mula sa malamig na kalungkutan. Maganda, edukada, at tila may busilak na puso si Bianca noong una silang magkakilala sa isang marangyang charity gala. Sa loob ng 6 na buwan, ipinaramdam nito ang labis na pag-aalaga at pagmamahal na matagal nang hinahanap ni Jerry. Ngunit isang gabi, habang nagdiriwang sila ng kanilang anibersaryo sa isang mamahaling pribadong resort sa Bali na siya mismo ang nagbayad ng buo, nagbago ang lahat sa isang iglap. Naiwan ni Jerry ang kanyang pitaka sa hapagkainan at bumalik sa kanilang suite upang kunin ito. Doon, narinig niya si Bianca na may kausap sa telepono sa balkonahi habang nakabukas ng bahagya ang glass door. Oh girl, nakuha ko na ang limitado at mamahaling Cartier bracelet na gusto ko. Natatawang boses ni Bianca ang umalingaw-ngaw sa gabi, bumasag sa ilusyon ni Jerry. Sobrang daling paikutin ni Jerry. Isang lambing ko lang at konting iyak, ibinibigay agad ang kanyang black card ng walang tanong-tanong. Akala yata niya seryoso ako sa kanya. Hayaan mo, kapag nakuha ko na ang condominium unit sa Bonifacio Global City na ipinangako niya para sa pamilya ko, tsaka ko na siya dahan-dahang lalayasan. Ang importante, hawak ko ang isa sa pinakamayamang bilyonaryo sa bansa ngayon. Ang dami kong mabibili. Ang mga salitang iyon ay tila mga saksak ng yelo sa puso ni Jerry. Doon niya napatunayan na sa sandaling malaman ng mga babae ang kanyang yaman at ang kanyang tunay na estado bilang isang mayamang CEO, ang huwad na pag-ibig ay napapalitan ng interes sa pera, mamahaling regalo at mararangyang bakasyon. Hindi niya hinarap si Bianca ng may galit o pagsigaw. Sa halip, gamit ang kanyang kapangyarihan at impluwensya, ipinakansila niya ang lahat ng card na ibinigay niya rito. Binawi ang mga ari-arian at pinalayas ito sa kanyang buhay nang walang kahit isang sentimo ng gabi ring iyon. Ngunit ang sugat na iniwan ng pangyayaring iyon ay naging permanenteng lamat sa kanyang pagkapao. At hindi lamang si Bianca ang nagpakita ng ganong ugali sa kanya. Bago ito, naroon din si Chloe, na gumamit ng kanyang pangalan at kumpanya upang mapunduhan ang bagsak na negosyo ng pamilya nito. Nang maging matatag ang kumpanya ng mga ito at makuha ang kailangan mula sa kanya, bigla na lamang siyang iniwan nito para sa ibang lalaki na mas malapit sa edad nito. Naroon din si Allison, na palihim na kumuha ng mga dokumento at nagbenta ng mga impormasyon tungkol sa kanyang mga pribadong ari-arian sa mga tabloid para lamang kumita ng malaking halaga ng pera. Ang sunod-sunod na kabiguang ito ang nagtulak sa kanya upang tuluyang isara ang kanyang puso sa mundo. Bawat subok niya sa pag-ibig ay nag-iiwan ng malalim na sugat.
hanggang sa ang dating mapagkakatiwalaan at mapagmahal na binata ay naging isang gabi-gabing malamig, mapaghinala at mailap na pinuno. Para sa kanya, ang bawat ngiti ng isang babae ay may kalakip na presyo at ang bawat lambing ay may nakatagong motibo na may kinalaman sa kanyang yaman. Para kay Jerry, ang tunay na pagmamahal ay isang bagay na hinding-hindi kayang bilhin ng kanyang bilyong piso. May kakayahan siyang magpatayo ng mga dambuhalang barko, bumili ng mga lupain sa iba't ibang panig ng daigdig, at magpasya sa kapalaran ng libu-libong empleyado sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay. Kung nais niya ng kasama, maaari siyang tumawag ng kahit sinong sikat na modelo o aktres para dumalo sa mga piging. Ngunit alam niyang ang lahat ng iyon ay huwad at panandalian lamang. Kapag patay na ang mga ilaw ng kanyang opisina, kapag wala na ang mga palakpak ng mga kasosyo sa negosyo, nananatili siyang mag-isa sa isang napakalaking silid na walang init ng tunay na pagmamahal. Walang nagtatanong kung kumain na ba siya ng may tunay na pag-aalala para sa kanyang kalusugan. Walang yumayakap sa kanya kapag mabigat ang kanyang gabi dahil lamang sa kung sino siya bilang si Jerry, ang tao, at hindi dahil sa kanyang posisyon. Ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay lumalapit dahil siya si Jerry Villanueva, ang bilyonaryo, ang CEO, ang balon ng walang katapusang salapi at marangyang buhay. Muli siyang lumapit sa dambuhalang floor-to-ceiling na salamin ng kanyang penthouse. Dinala ang kanyang mga paa sa gilid kung saan tanaw ang buong Kalakhang, Maynila. Inilapag niya ang kanyang libreng kamay sa malamig na ibabaw ng salamin habang ang kanyang refleksyon ay sumasalamin sa tila walang katapusang karagatan ng mga artipisyal na ilaw. Gabi-gabi, habang nakatanaw sa malalawak na ilaw ng lungsod, nadadarama niya ang matinding kalungkutan na tila lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Ang mga ilaw sa ibaba ay tila nagtatawanan sa kanya, ipinapaalala na sa kabila ng kanyang rurok at tagumpay, siya ang pinakamahirap na tao pagdating sa tunay na kaligayahan. Ang salapi na itinuturing ng marami bilang susi sa lahat ng pintuan ng mundo ay naging sarili niyang kulungan. Isang gintong kulungan kung saan siya ang makapangyarihang hari, ngunit nakalulunos na nag-iisa. Sa bawat pagtikim niya ng tagumpay sa negosyo, mas lalo lamang lumalalim ang kanyang pagkaulila sa isang bagay na hindi nababayaran ng tseke o ginto. Sa huling pagkakataon bago matapos ang gabi, tiningnan niya ang kanyang marangyang silid at muling ibinaling ang paningin sa labas. Nagtatanong kung may hihigit pa ba sa materyal na mundong kanyang kinagisnan. Ang tunog ng alarm clock sa ganap na 4:00 ng umaga ay hindi na nagsisilbing pambukas ng mga mata para kay Jerry Villanueva. Madalas, ito ay paalala lamang na tapos na naman ang ilang oras ng kanyang pikit-matang pakikipagbuno sa kisame. Sa mga nakaraang buwan, ang matinding stress sa pamamahala ng kumpanya at ang bigat ng personal na buhay ay unti-unti nang nagpapahina sa kaisipan ni Jerry. Ang kanyang isip ay tila isang computer na may masyadong maraming bukas na tab. Mga ulat sa benta, mga issue sa kargamento sa daungan, mga humuhupang stock sa merkado, at ang walang katapusang multo ng mga peking ngiti mula sa kanyang nakaraan. Nakatayo siya sa harap ng malawak na salamin sa kanyang banyo, pinagmamasdan ng sarili. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng bagsik at determinasyon, ngayon ay pinalilibutan na ng madidilim na anino ng pagod. Ang kumpanya ay lumalago, ang kanyang yaman ay nadaragdagan, ngunit ang kanyang katinuan ay unti-unti namang nababawasan. Ang marangyang penthouse na dating niyang itinuturing na kanlungan ay tila naging isang mamahaling hawla na sumasakal sa kanya. Hindi ko na kayang manatili lang dito, bulong niya sa sarili, habang hinuhugasan ang kanyang mukha ng malamig na tubig. Kailangan kong huminga. Upang makatakas kahit pansamantala sa nakakasuffocate na routine na ito, nagpasya siyang baguhin ang kanyang pang-araw-araw na gawi. Sa halip na magbabad sa pribadong gym sa loob ng penthouse o magpalipas ng oras sa panonood ng mga balita sa telebisyon habang umiinom ng mamahaling kape, nagpasya siyang lumabas. Sinimulan niya ang pagja-jogging tuwing umaga sa iba't ibang sulok ng lungsod upang palipasin ang oras at linisin ang kanyang isip. Bago pa man siya makalabas ng kanyang pinto ng umagang iyon, narinig na niya ang marahang yabag ni Carlos, ang kanyang head of security,
na tila may radar kung kailan kikilos ang kanyang amo. Masyadong maaga para sa pag-alis, Boss Jerry, bungad ni Carlos habang mabilis na isinusuot ang kanyang earpiece. Ihahanda ko ba ang backup car? Saan po ang ruta natin ngayon? Humarap si Jerry kay Carlos. Suot ang isang simpleng itim na hoodie at ordinaryong sapatos na pantakbo. Walang tatak, walang luho. Mukha lang siyang isang karaniwang mamamayan na gustong magpawis. Huwag na, Carlos. Huwag ninyong ihanda ang sasakyan. Mariing utos ni Jerry. Gusto kong mag-jogging mag-isa ngayon. Huwag kayong susunod sa akin. Kumunot ang noo ng kanyang bodyguard. Halatang hindi komportable sa narinig. Pero boss, alam mo ang protocol. Ang seguridad mo ang pangunahing responsibilidad namin. Maraming pwedeng mangyari sa labas, lalo na kung walang nakabantay sa'yo. Carlos, pakiusap. May tonong pagod, ngunit may otoridad na pakiusap ni Jerry. Kahit isang oras lang, gusto ko lang maramdaman na normal akong tao na naglalakad sa kalsada. Kung palagi kayong nakasunod na may dalang sasakyan, para lang akong nagdadala ng sarili kong kulungan sa labas. Iwanan ninyo ang aking personal na espasyo ngayong umaga. Nakita ni Carlos ang determinasyon at ang labis na pangangailangan para sa kapayapaan sa mga mata ng kanyang boss. Huminga ito ng malalim at dahan-dahang tumango. Sige boss, pero mangako ka. Huwag mong papatayin ang iyong smartwatch tracker. Kung may mangyari, isang pindot mo lang. Darating kami. Salamat. Maikling tugon ni Jerry bago tuluyang lumabas ng pinto at sumakay sa elevator pababa. Ang unang 20 minuto ng kanyang pagtakbo ay ginugol niya sa mga pamilyar na kalsada ng Makati. Ang hangin sa madaling araw ay malamig, ngunit habang tumatagal ang kanyang pag-jogging, ang kanyang mga binti ay nagsisimula ng masanay sa ritmo ng kalsada. Nilagpasan niya ang mga saradong mall, ang mga matataas na gusali ng mga bangko at ang mga mamamahaling subdivision. Subalit, napansin niya na kahit saang bahagi siya ng Makati magpunta, nakikita pa rin niya ang mga bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang trabaho at ng mundong kanyang kinamumuhian. Kaya naman, sa isang biglaang desisyon, lumiko siya sa isang intersection na hindi niya madalas dinadaanan. Pinili niyang tahikin ang landas na palayo sa business district. Habang tumatagal ang kanyang pagtakbo, unti-unting nagbabago ang tanawin. Ang malalawak at malinis na kalsadang semento ay napalitan ng medyo may lamat na aspalto. Ang mga dambuhalang glass towers ay napalitan ng mga nagkakatabing 2 o 3 palapag na bahay na may mga nakasampay na damit sa balkonahe. Isang maagang umaga, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang simpleng komunidad na malayo sa marangyang kapaligiran ng Makati. Huminto si Jerry sa isang gilid ng kalsada. Itinukod ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod habang habol ang kanyang hininga. Ang pawis ay malayang dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang liig. Tumingala siya at napagtanto na naroon siya sa isang lugar na hindi niya alam ang pangalan, ngunit ramdam niya ang kakaibang tibok ng buhay rito. Dito, ang mga tao ay gising na. May mga amang nag-iinit ng makina ng kanilang mga tricycle, may mga inang nagwawalis ng tapat ng kanilang bakuran, at may mga binatang naglalakad habang may bitbit na pandesal. Habang naglalakad upang magpalamig at mapababa ang kanyang heart rate, napansin niya ang isang makipot na iskinita na pinalilibutan ng kakaibang ingay. Ang iskinitang ito ay tila isang lagusan patungo sa ibang dimensyon. Mula sa loob nito ay umaalingaw-ngaw ang hiyawan ng mga tindero na nagpapagalingan sa pag-akit ng pansin, ang ugong ng mga tricycle na pilit sumisiksik sa makipot na daan, at ang magkakahalong amoy ng sariwang gulay, basang lupa, at bagong huling isda. Napatigil si Jerry sa bukana ng eskinita. Ang amoy ng lansa at ang ingay ng mga nagtatalong boses tungkol sa presyo ng bilihin ay bago sa kanyang mga pandama. Sa kanyang mundo, ang pagkain ay dumarating sa kanyang mesa na luto na, maayos na nakaplating, at isinusubo na lamang. Ang mga isda na kanyang ini-export sa Asia ay nakalagay sa mga dambuhalang cold storage facility, frozen, at kontrolado ang temperatura. Hindi niya alam na ganito pala ang hitsura ng pinagmumulan ng pagkain ng mga karaniwang tao. Sa simula ay nais lamang niyang lampasan ng lugar. May bahagi sa kanyang utak, ang bahaging hinubog ng pagiging isang elitistang CEO, ang nagsasabing mapanganib ang lugar na ito, madumi,
At hindi angkop para sa isang taong katulad niya. Bumalik ka na sa penthouse mo, Jerry. Bulong ng kanyang isip. Baka may makakilala sa'yo o baka madumihan lang ang sapatos mo. Ngunit ang kuryusidad sa kanyang dibdib ay mas nanaig sa kanyang pag-aalinlangan. May isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang nagugutom sa isang bagay na totoo. Isang bagay na hindi dumaan sa mga filter ng PR team o ng mga corporate meeting. Ang ingay sa loob ng eskinita ay hindi nakakarinti. Sa halip, ito ay tila isang buhay na musika na nagaanyaya sa kanya na pumasok. Humakbang siya pumasok sa masikip na daang iyon. Maingat na iniiwasan ng mga maliliit na genset at mga banyera ng tubig na nakalatag sa gilid. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtuklas sa isang mundong hindi niya akalaing umiiral sa likod ng mga nagtataasang gusali ng syudad. Laking gulat niya nang mamukadkad sa kanyang harapan ng isang maliit ngunit napakasiglang palengke. Ang buong paligid ay puno ng kulay. Ang luntian ng mga sariwang pako at kangkong, ang matingkad na pula ng mga kamatis, at ang pilak na kulay ng mga isdang nakalatag sa ibabaw ng yelo. Ang mga tao ay siksikan, nagkakabanggaan ng mga balikat, ngunit walang sino mang nagrereklamo. May mga nagtatawa ng tindera, may mga matatandang maingat na pumipili ng kanilang bibilhin, at may mga batang tumatakbo sa pagitan ng mga pwesto. Isang matandang lalaki na may pasa na isang basket ng saging ang muntik nang makabangga sa kanya. "Tabi po, kuya, medyo mabigat ito." Sigaw ng matanda habang may ngiti sa mga labi sa kabila ng tumatagaktak na pawis. "Pasensya na po," mabilis na tugon ni Jerry habang humahakbang pabalik upang bigyang daan ng porter. Ang kanyang boses na kadalasang ginagamit sa mga boardroom upang magbigay ng mga utos na nagkakahalaga ng milyong-milyon ay naging isang simpleng paghingi ng paumanhin sa isang estranghero. Tumayo si Jerry sa isang sulok, sumandal sa isang posting semento upang hindi makaharang sa daan. Ang mundong ito ay lubos na estranghero sa kanya. Wala rito ang air conditioner na kanyang nakasanayan, wala ang mababangong air freshener, at wala ang mga taong yumuyuko sa kanya dahil sa kanyang pera. Ngunit sa kabila ng lahat ng kakulangan sa karangyaan, may kakaibang enerhiya ang lugar na ito na biglang pumukaw sa kanyang natutulog na damdamin. Pakiramdam niya ay nagising siya mula sa isang napakahabang panaginip. Ang buhay na nakikita niya sa palengke ay hindi huwad. Ito ay tapat, marumi, ngunit may dalisay na katotohanan. Dito, ang mga tao ay lumalaban para sa kanilang pang-araw-araw na ikabubuhay ng may kasamang ngiti at pag-asa. Walang nagpapanggap. Ang mga tindero ay sumisigaw dahil kailangan nilang magbenta. Ang mga mamimili ay tumatawa dahil kailangan nilang magtipid. Walang mga hidden agenda, walang mga peking kontrata, at walang mga corporate betrayals. Naramdaman ni Jerry ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa pagod mula sa pagtakbo, kundi dahil sa isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Ang pakiramdam na siya ay bahagi ng isang mas malaking mundo. Ang lamig na bumalot sa kanyang puso sa loob ng maraming taon ay tila nakatagpo ng isang mainit na apoy sa gitna ng kaguluhan ito. Tumingin siya sa kanyang paligid, hinayaang mapuno ang kanyang mga mata ng mga image ng buhay. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na kapanatagan sa kanyang sarili habang nakatayo sa gitna ng isang simpleng palengke. Sa gitna ng kaguluhan, ingay at siksikan ng mga tao sa palengke, tila biglang huminto ang ikot ng mundo para kay Jerry. Ang mga tunog ng nag-uumpugang banyera ng isda, ang malalakas na boses ng mga tinderong nagtatawag ng suki, at ang ingay ng mga tricycle sa labas ay unti-unting nawala sa kanyang pandinig, na tila ba may isang invisible na pader na humarang sa ingay ng daigdig. Ang kanyang paningin, na kanina lang ay naglalakbay ng walang direksyon sa estrangherong lugar na iyon, ay biglang napako sa isang partikular na dako. Doon sa isang simpleng pwesto sa gilid, sa ilalim ng isang medyo lumang lona na kulay asul na nagsisilbing silong laban sa sumisikat na araw, nakita niya ang isang dalaga. Abala ito sa kanyang pang-araw-araw na gawain, walang pakialam sa siksikan ng mga tao sa kanyang paligid. Ang kanyang mga kamay ay mabilis ngunit maingat na kumikilos, nag-aayos ng mga pulang kamatis na tila ba mga mamahaling hiyas na maingat na inilalatag sa isang mamahaling istante. Sa tabi ng mga kamatis ay maayos din itong isinasalansan ang mga makikintab na talong na bawat isa ay tila pinili at pinunasan ng husto upang umakit ng mga mamimili.
Nakasuot lamang ito ng simpleng t-shirt na kulay kupas na rosas at isang lumang maong na palda, habang ang kanyang mahabang buhok ay nakatali ng mataas sa likod ng kanyang ulo gamit ang isang ordinaryong garter. Walang anumang bakas ng makapal na kolorete sa kanyang mukha. Walang kulay ang kanyang mga labi maliban sa natural nitong pamumula. At walang anumang pulbos o foundation na nagtatago sa kanyang tunay na kulay kayumangging balat. Ngunit sa kabila ng pagiging payak ng kanyang hitsura, ang kanyang kagandahan ay likas. Mayroon itong dalisay na ningning na nagmumula sa kanyang mga mata na puno ng kabaitan. Isang uri ng liwanag na hindi kayang tularan ng kahit anong mamahaling highlighter o pampaganda sa mundo. Habang nag-aasikaso ng mga mamimili, buong tamis itong nakikipagbiruan at mumingiti, na tila ba walang anumang bigat na dinadala sa kanyang buhay. Isang matandang babae ang lumapit sa kanyang pwesto. May dalang lumang eco bag at maingat na tinitingnan ang mga paninda. "Magkano ang 1 kilo ng kamatis mo ngayon, Ming?" Tanong ng matandang mamimili habang hinahawakan ng isang malaking kamatis. Nako, Aling Marta, para sa pinakapaborito kong suki, ibibigay ko na lang po ng mas mababa. Masiglang sagot ng dalaga habang ang kanyang tinig ay tila isang malambing na musika sa gitna ng magaspang na ingay ng palengke. Sariwang-sariwa po yan, kaluluwas lang galing Benguet kaninang madaling araw. Bagay na bagay po yan sa sarsyadong isda na lulutuin ninyo. Aba, paano mo na lamang magsasarsyado ako? Natatawang tugon ng matanda. Siyempre naman po, kabisado ko na ang mga paborito ninyong putahe tuwing Miyerkules. Sagot ng dalaga kasabay ng isang malutong na tawa na nagpakita ng kanyang maliliit at pantay na mga ngipin. Hindi na malaya ni Jerry na matagal na pala siyang nakatayo sa tabi ng isang posting semento at nakatitig sa dalaga. Nabihag siya ng isang kariktang hindi niya kailanman nakita sa mga high society party na kanyang dinadaluhan sa Makati at sa mga marangyang hotel sa ibang bansa. Sa kanyang mundo, ang mga babaeng kanyang nakakasasalamuha ay mga modelo, aktres at mga anak ng mga mayamang negosyante na nakasuot ng mga mamahaling designer dress. May mga perpektong gupit ng buhok at may mga mukhang silyado ng pinakamagagandang makeup. Ngunit ang mga ngiti ng mga babaeng iyon ay madalas na tila ensayado sa harap ng salamin. Mga ngiting pilit, may mga nakatagong motibo at laging may kalkulasyon kung paano sila makakakuha ng atensyon o pakinabang. Ngunit ang dalagang ito na nasa harap niya ay kabaligtaran ng lahat ng kanyang kinamulatan. Ang kanyang ngiti ay hindi nang hihingi ng kapalit. Ito ay kusang sumisibol dahil sa kanyang busilak na puso at kasiyahan sa kanyang simpleng buhay. Ang bawat galaw niya, mula sa pagtimbang ng gulay hanggang sa pag-abot ng sukli, ay puno ng katapatan at dignidad. Para kay Jerry, ang tanawin ito ay tila isang obra maestra na hindi matatagpuan sa alinmang museo. Ang kanyang puso na matagal nang binalot ng yelo ay nakaramdam ng isang kakaibang init, isang banayad na kurot ng paghanga na matagal na niyang akalang patay na sa kanyang sistema. Habang patuloy na nakatitig si Jerry, ang dalaga naman ay patuloy sa pakikipag-usap sa isa pang mamimili, isang lalaking nagmamaneho ng tricycle na tila nagmamadali. "Rowena, bigyan mo nga ako ng kalahating kilo ng talong, yung mahahaba at matitigas, para sa pakbit ni Mrs." Sabi ng lalaki habang nag-aabot ng barya. "Opo, Kuya Jason, sandali lang po. Pipiliin ko ang pinakamagaganda para hindi ka mapagalitan ni ate." Biro ng dalaga na tinawag palang Rowena ng mamimili. Rowena. Ang pangalan ay tahimik na inuulit ni Jerry sa kanyang isipan. Tila ba sinusubukan ng tunog nito sa kanyang sariling mga labi. Ang simpleng pagbigkas ng kanyang pangalan ng ibang tao ay nagdulot ng kakaibang pintig sa dibdib ng CEO. Pinanood niya kung paano mabilis na inilagay ni Rowena ang mga talong sa isang supot, tinimbang ito at iniabot ng may kasamang isa pang matamis na ngiti. Walang bakas ng pagod sa kanyang mukha kahit pa halatang kanina pa itong madaling araw nakatayo sa kanyang pwesto. Nawala na si Jerry sa kanyang sarili. Ang kanyang pagiging alertong leader sa corporate world, ang kanyang talas ng pakiramdam sa kanyang paligid ay tuluyang naglaho dahil sa labis na pagkamangha. Hindi na niya napansin ang kanyang sariling hitsura. Isang lalaking matangkad, may maayos na tindig, suot ang isang mamahaling itim na sports hoodie na nakatayo lang sa gitna ng daanan ng palengke at walang ginagawa kundi ang tumitig ng diretsyo sa tindera ng gulay. Ang kanyang kilos ay nagsimula ng umakit ng pansin mula sa ibang mga taong naroroon.
isang matandang tindera sa katabing pwesto na nagtitinda ng mga bawang, sibuyas at luya ang kanina pa pala nakakapansin sa kanya. Ang tinderang ito ay may hawak na pamaypay na nipa at may mapanuring mga mata na nakatitig sa kakaibang kilos ng estranghero. "Uy kuya!" Ang boses ng katabing tindera ay biglang bumasag sa mahiwagang mundo na binuo ni Jerry sa kanyang isip. Bahagyang nagulat si Jerry, ngunit hindi agad lumingon. Kaya muling nagsalita ang matandang babae ng mas malakas. "Kuya, na naka-hoodie na itim? Kanina ka pa dyan nakatayo ah. Bibili ka ba ng paninda o baka naman matunaw na yang si Rowena sa tinititigan mo?" Tanong ng katabing tindera na may kasamang mapang-asar na ngiti. Nabigla si Jerry sa tanong. Tila ba may isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo upang gisingin siya mula sa isang napakalalim na panaginip. Naramdaman niya ang biglang pag-akyat ng dugo sa kanyang mga pisngi at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso dahil sa matinding kahihiyan. Napatingin siya sa katabing tindera at nakita niyang pati si Rowena ay bahagyang napalingon sa kanyang direksyon dahil sa narinig na hiyaw. Sa takot na mag-abot ang kanilang mga mata at makita siya ni Rowena na nakatitig dito tulad ng isang kakaibang tao, nawalan ng tatas ang dila ng bilyonaryong CEO. Ang lalaking sanay humarap sa mga press conference, sanay makipagnegosasyon sa mga dayuhang mamumuhunan, at kayang magsalita sa harap ng libu-libong empleyado, ay biglang naubusan ng mga salita. Hindi po, ang tanging gatal na salita na lumabas sa kanyang bibig na halos hindi pa narinig ng matanda. Sa halip na sumagot ng maayos o magpanggap na bibili ng gulay upang isalba ang kanyang mukha, ang kanyang instinct na tumakas ang nanaig. Mabilis siyang tumalikod, halos magkabuhol-buhol ang kanyang mga binti sa pagmamadali, at tahimik na lumisan mula sa makipot na iskinita ng palengke. Nilagpasan niya ang mga porter at mga mamimili nang hindi tumitingin sa likod. Bitbit ang kanyang naghuhumiyaw na kahihiyan at ang mabilis na paghinga. Subalit, kahit physical na siyang nakaalis sa palengke at nakabalik sa kanyang pamilyar na mundo, ang kanyang isip ay naiwan doon sa ilalim ng asul na luna. Sa buong maghapon, habang si Jerry ay nasa loob ng kanyang opisina sa Makati, ang matamis na ngiti ng dalaga ang natatanging imahe na paulit-ulit na naglaro sa kanyang isipan. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair na gawa sa mamahaling katad, pilaligiran ng mga dambuhalang salamin na nagpapakita ng kagandahan ng syudad, ngunit wala doon ang kanyang konsentrasyon. Sa harap niya ay ang mga papeles para sa isang multi-million-dollar na merger, mga kontrata na nangangailangan ng kanyang kritikal na pagsusuri. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang mga letra at numero, ang nakikita niya ay ang mga pulang kamatis, ang makikintab na talong at ang mukha ni Rowena. "May problema ba, Sir Jerry?" Tanong ng kanyang secretary na si Amanda sa gitna ng isang board meeting nang mapansin nitong natulala ang kanyang boss habang hawak ang isang ulat. "Gusto ninyo po bang ulitin ko ang huling bahagi ng report tungkol sa kita ng export natin sa Japan?" Natauhan si Jerry at mabilis na inayos ang kanyang salamin. "Hindi, Amanda. Maayos ang lahat. Ipagpatuloy mo." Pagsisinungaling niya habang pilit na ibinabalik ang sarili sa realidad ng corporate world. Ngunit sa sandaling matapos ang pulong at maiwan siyang mag-isa sa kanyang malawak na opisina, muli na namang babalik ang kanyang alaala sa eskinita. Naaalala niya ang tunog ng tawa ni Rowena, ang paraan ng pagtali nito sa kanyang buhok, at ang dalisay na kabaitan sa kanyang mga mata. Ang imaheng iyon ay tila isang anghel na nagpakita sa gitna ng kanyang tuyo at madilim na buhay. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi ang takot sa panluloko o ang galit sa nakaraan ang naghari sa kanyang puso, kundi ang isang malalim at hindi maipaliwanag na pananabik na muling makita ang ngiting iyon na nagbigay ng panandaliang liwanag sa kanyang nag-iisang kaluluwa. Hindi na nakatiis si Jerry. Ang nagdaang gabi ay naging isang mahabang serye ng pag-ikot sa kanyang malawak na kama, kung saan ang bawat pikit ng kanyang mga mata ay tila nagpapakita lamang ng isang pamilyar na larawan. Ang matamis at dalisay ng ngiti ng dalagang nagtitinda ng gulay sa gitna ng maruming palengke. Kaya naman kinabukasan,
Sa halip na pumasok ng maaga sa opisina para sa isang napakahalagang executive meeting na kanyang itinakda ilang linggo na ang nakalipas, ay muli siyang bumalik sa makipot na palengke. Bago ang ganap na alas 5 ng madaling araw, tinawagan na niya si Amanda upang ipagpaliban ang lahat ng kanyang mga appointment sa umaga. Bagaman nagtaka ang kanyang kalihim dahil hindi kailanman ginagawa ni Jerry ang magpabaya sa oras ng trabaho, wala itong nagawa kundi sumunod. Nagsuot si Jerry ng isang simpleng gray na t-shirt, lumang maong at isang pares ng simpleng tsinelas na binili ng kanyang mga tauhan sa isang ordinaryong department store kagabi. Iniwan niya ang kanyang mga bodyguard sa dulo ng kalsada. May 500 metro ang layo mula sa bukana ng komunidad at mahigpit silang pinagbawalang sumunod o magpakita sa kanya. Habang naglalakad siya pumasok sa pamilyar na makipot na eskinita, ang kaba sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa noong unang beses siyang humarap sa mga bilyonaryong foreign investors ng kumpanya. Ang palengke ay abala na naman. Ang sigawan ng mga tindero, ang putik sa sahig mula sa natutunaw na yelo ng mga isda, at ang siksikan ng mga mamimili na may bitbit na mga basket. Ngunit ang kanyang mga mata ay may iisang direksyon lamang. Hinanap niya ang asul na lona sa gilid, at doon, nakita niyang muli ang dalaga, abala sa pag-aayos ng kanyang mga paninda. Sa pagkakataong ito, nag-ipon si Jerry ng sapat na lakas ng loob upang lumapit sa pwesto ng dalaga. Humakbang siya ng dahan-dahan, pinapakiramdaman ang bawat tibok ng kanyang puso na tila ba nakikipagkarera sa bilis ng kanyang mga hakbang. Nang makarating siya sa harap ng kahoy na istante, tumayo siya ng tuwid, ngunit bigla siyang natataranta dahil hindi niya alam kung paano sisimula ng isang normal na usapan. Upang magkaroon ng dahilan at hindi magmukhang kahina-hinala tulad ng kahapon, itinuro niya ang mga carrots na nakasalansan sa isang plastic na tray at nagtanong kung magkano ang mga ito kahit wala naman siyang kaalam-alam sa pagbili ng gulay o kung paano ba ito tinatansya sa merkado. Miss, magkano po ang carrots? Tanong ni Jerry. Pilit na pinatatakbo ang kanyang boses sa isang kasywal na tono, bagaman may kaunting panginginig na hindi niya maitago. Napatigil ang dalaga sa kanyang pag-aayos at nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay saglit na kumurap nang makilala ang lalaking nakatayo sa kanyang harap. Ito ang matangkad na lalaking nakahudi kahapon na bigla na lang tumakbo palayo nang mapansin ng kanyang katabing tindera. Sa halip na magsungit, tiningnan siya ng dalaga at biglang napatawa ng marahan. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila isang malambing na hanging umiihip sa mainit na umaga ng palengke. Sinabi nitong halatang hindi siya sanay mamalengke dahil sa kanyang hawak at kilos sa mga gulay. Paano ba naman, bago pa man siya sumagot, ay binuhat na ni Jerry ang isang tumpok ng carrots gamit ang kanyang dalawang kamay na tila ba may hawak siyang isang mamahaling antigo o isang piraso ng marupok na kristal. Pabaligtad pa ang hawak niya sa mga talbos nito at halos mapisa na ang dulo dahil sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Naku kuya, mukhang hindi kayo sanay mamalengke ah. Natatawang saad ng dalaga habang maingat na kinukuha ang carrots mula sa kamay ni Jerry upang ibalik ito sa maayos na salansan. Ang paghawak po sa gulay, hindi parang humahawak ng mabigat na bato. Tsaka baliktad po kayo. Ang tinitingnan po ay ang katawan kung matigas at makinis, hindi ang dahon ang pinipisil. Nakamamot na lamang sa ulo si Jerry. Naramdaman muli ang init ng kahihiyan sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito ay may kasama ng kakaibang saya dahil sa wakas ay kausap na niya ito. Halata ba talaga? Tanong niya na may kasamang tawa sa kanyang sarili. Oo naman kuya, halatang halata. Sagot ng dalaga habang pinupunasan ng kanyang mga kamay sa isang simpleng apron na nakatali sa kanyang baywang. Ngumiti siya ng malawak, ang uri ng ngiti na nagpabagsak sa mga pader ng kawalan ng tiwala sa puso ni Jerry. Ako nga pala si Rowena. Dito sa pwestong ito, ako ang katulong ni nanay tuwing umaga. Doon ay nagpakilala ang dalaga bilang si Rowena. Ang pangalan na kagabi pa niya iniisip ay may mukha at tinig na ngayon. Habang nagpapatuloy ang kanilang sandaliang pakikipag-usap, unti-unting naglaho ang formalidad. Nalaman ni Jerry na si Rowena ay lumaki sa hirap at bata pa lamang ay tumutulong na sa pagtitinda kasama ang kanyang ina. Ipinaliwanag ni Rowena kung paano sila gumigising ng 3:00 ng madaling araw
upang salubungin ang mga jeep na nagbababa ng mga sako ng gulay mula sa mga probinsya. Kung paano nila pinagkakasya ang maliit na kita upang pangkain araw-araw at pambayad sa upa ng kanilang maliit na tirahan sa loob ng eskinita. Mahirap ang buhay sa palengke, kuya, kwento ni Rowena habang patuloy ang kanyang mga kamay sa pag-uuri ng mga sili. Bata pa lang ako, imbis na naglalaro ako sa kalye pagkatapos ng eskwela, narito na ako sa tabi ni nanay. Natutunan ko ng makipagtawaran, kumilala ng sariwang gulay, at makisama sa iba't ibang ugali ng tao. Pero okay lang, kahit mahirap, masaya kami. Ang importante, marangal ang trabaho at walang tinatapakang tao. Nakinig ng mabuti si Jerry, nabihag sa kwento ng buhay ng dalaga. Sa kanyang mundo, ang mga tao ay nagrereklamo kapag naantala ng 5 minuto ang kanilang flight sa business class o kapag hindi perpekto ang pagkakaluto ng steak sa isang mamahaling restaurant. Ngunit narito si Rowena, humaharap sa totoong bigat ng buhay ng may dalisay na pasasalamat at walang bakas ng pait sa kanilang kalooban. Nang matapos magsalita si Rowena tungkol sa kanyang sarili, ibinaling naman niya ang kanyang pansin sa lalaking nasa kanyang harap. Tinitigan niya ang maayos na gupit ng buhok ni Jerry, ang kanyang tindig na tila hindi sanay sa mabibigat na gawain, at ang kanyang mga kamay na bagaman malaki ay walang kahit isang kalyo. "Oh, ikaw naman kuya, kanina pa ako nagkukwento rito, hindi ko pa alam ang pangalan mo," tanong ni Rowena. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapat na kuryosidad. "Tsaka, anong trabaho mo? Ngayon lang kita nakita rito sa palengke nitong mga nakaraang araw habang nagja-jogging ka." Nang tanungin naman siya ni Rowena tungkol sa kanyang trabaho, nakaramdam ng matinding kaba si Jerry. Ang kanyang isip ay biglang dinala ng kanyang alaala sa mga naging karanasan niya kina Bianca at Chloe, mga babaeng sa sandaling malaman na siya ang bilyonaryong CEO ng Villanueva Logistics ay biglang nagbago ang pakikitungo, naging sobrang tamis at kalaunan ay ginamit lamang siya para sa karangyaan. Natakot siyang sabihin ng totoo. Natatakot siya na kapag nalaman ni Rowena na siya ay may-ari ng mga dambuhalang barko at mga cold storage facility, ang dalisay na liwanag at ang tapat na pakikitungo nito sa kanya ngayong umaga ay biglang mapapalitan ng interes sa salapi, o kaya naman ay bigla itong lumayo dahil sa takot sa agwat ng kanilang buhay. Dahil sa takot na magamit muli dahil sa kanyang yaman, bigla siyang nagsinungaling at sinabing siya ay isang simpleng tindero ng isda sa kabilang bahagi ng palengke. Jerry, panimula niya. Sa wakas ay ibinigay ang kanyang totoong pangalan ngunit itinago ang kanyang estado. "Jerry ang pangalan ko. Katabi lang ako rito. Ibig kong sabihin, doon sa kabilang hilera, sa may basang palengke. Naglalako ako ng isda." Napatitig si Rowena kay Jerry. Ang kanyang mga kilay ay bahagyang nag-abot. Bagaman nagtataka si Rowena dahil hindi siya mukhang tindero ng isda, tiningnan niya ang kabuuan ng binata mula ulo hanggang paa. "Talaga? Tindero ka ng isda?" Gulat na tanong ni Rowena. May halong pagdududa sa kanyang tinig. "Parang hindi naman. Ang puti at arkinis ng balat mo para sa isang taong maghapon na humahawak ng bangus at tilapia. Tsaka wala ka namang amoy lansa ah. Karaniwan sa mga banyera doon, bago pa sumikat ng araw, kapit na ang amoy sa damit." Naramdaman ni Jerry ang malamig na pawis sa kanyang likod. Kailangan niyang panindigan ang kanyang binuong kwento kung ayaw niyang mabisto sa unang araw pa lang ng kanilang pagkakakilala. Napatawa si Jerry ng bahagya upang itago ang kanyang tensyon. Ginamit ang kanyang talino upang mabilis na makagawa ng palusot. "Mukha ba akong abogado?" Biro ni Jerry. Pilit na ibinabalik ang bola ng usapan kay Rowena. Natawa si Rowena sa kanyang sagot. Ang kanyang pagdududa ay bahagyang napawi ng kanyang mababaw na kaligayahan. "Hindi rin. Masyado ka namang gwapo para sa isang abogadong laging nakasimangot sa korte. Pero seryoso, Jerry, hindi ka talaga mukhang nagtatrabaho sa basang palengke." "Baguhan lang kasi ako," mabilis na dugtong ni Jerry. Ginagamit ang kanyang kaalaman sa kumpanya ng seafood export upang maging kapanipaniwala ang kanyang kasinungalingan. "Ang pamilya ko kasi may maliit na supply ng mga huling isda mula sa Batangas. Ako ang naatasang magbenta ng mga tingi rito sa Maynila para mas lumaki ang kita. Kaya siguro hindi pa halata sa akin ang hirap ng pagiging permanenteng tindero." Ang paliwanag na yun, bagaman may kalahating katotohanan dahil sa kanyang koneksyon sa industriya ng isda, ay naging sapat para kay Rowena. Tinanggap niya ito ng may tawa.
At doon nagsimula ang kanilang unang mahabang usapan. Kaya naman pala, masiglang sabi ni Rowena habang iniikot ang isang pirasong karot sa kanyang kamay. Sabi ko na nga ba, may kakaiba sa'yo. Pero ayos yan, Jerry. Magkaiba man tayo ng ibinibenta. Ikaw sa basa, ako sa tuyo. Pareho pa rin tayong nagbubuhat at nagsisikap para sa pamilya. Sa susunod, kapag kailangan mo ng gulay na pansahog sa ulam mo, dito ka na kumuha sa akin. Bibigyan kita ng diskwento. Basta ba, bigyan mo rin ako ng magandang klase ng isda kapag nagkataon. Isang malaking kasunduan, nakangiting sagot ni Jerry. Naramdaman ng isang malalim na ginhawa sa kanyang dibdib. Ang kanilang usapan ay nagpatuloy sa loob ng halos isang oras. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga gawin ng mga mamimili, ang mga oras kung kailan pinakamalakas ang bentahan, at ang mga simpleng pangarap nila sa buhay. Sa bawat minutong lumilipas, mas lalong nakikita ni Jerry ang ganda ng kalooban ni Rowena. Walang pretensyon, walang pagkalkula sa bawat salita, at walang pagtatangkang magmayabang. Para kay Jerry, ang pakikipag-usap sa isang tindera ng gulay sa isang sulok ng palengke ay naging pinakatapat at pinakamakahulugang interaksyon na kanyang naranasan sa loob ng maraming taon. Ang kasinungalingang kanyang binuo ay naging kanyang kalasag, ngunit sa likod nito, ang kanyang puso ay nagsisimula ng magbukas para sa isang bagong simula. Upang mapanatili ang kanyang binuong kwento, nagsimulang mamuhay si Jerry sa dalawang magkaibang mundo araw-araw. Ang kanyang buhay ay nahati sa isang masalimuot, ngunit maingat na binalangkas na dula. Sa umaga, siya pa rin ang kinatatakutan at iginagalang na bilyonaryong CEO ng Villanueva Logistics at Seafood Export. Sa hapon naman, siya ay nagiging isang simpleng tindero ng isda sa isang sulok ng maingay na palengke. Ang paglipat mula sa isang mundo patungo sa isa pa ay nangangailangan ng matinding disiplina, mabilis na pagkilos, at lihim na pagpaplano na siya lamang at ang kanyang pinagkakatiwalaang mga tauhan ang nakakaalam. Tuwing 6:00 ng umaga, magsisimula ang kanyang araw sa corporate boardroom. Nakasuot ng pasadyang Pranses na suit, mamahaling sapatos, at may gintong relo sa kanyang pulso. Mabilis niyang pinatatakbo ang mga pagpupulong. Ang kanyang katinuan at bilis sa pagpapasya ay mas lalong tumalas dahil alam niyang limitado ang kanyang oras. Amanda, i-forward mo sa tablet ko ang lahat ng ulat mula sa daungan ng taga-Osaka. Kailangan kong matapos ang pag-aproba sa mga ito bago mag-10:00. Seryosong utos ni Jerry sa kanyang kalihim habang naglalakad palabas ng conference room matapos ang isang mabilis na pirmahan ng kontrata. Masusunod po, Sir Jerry. Pero napapansin ko po, nitong mga nakaraang linggo, palagi kayong umaalis ng eksaktong 11:00 ng umaga. May mga mahahalagang business lunch po ba kayo na hindi dumarating sa aking schedule? Pagtataka ni Amanda, habang pilit na sumasabay sa malalaking hakbang ng kanyang boss. Bahagyang natigilan si Jerry, ngunit hindi niya ipinakita ang anumang reaksyon sa kanyang muka. May inaasikaso akong bagong market research, Amanda. Isang personal na proyekto upang makita ang takbo ng lokal na kalakalan sa mababang antas. Huwag mo nang alalahanin iyon. Siguraduhin mo lang na walang maiiwang nakabingbing pirma sa lamesa ko bago ako umalis. Naiintindihan ko po, sir. Tugon ng kalihim, bagaman nananatili ang kuryosidad sa kanyang mga mata. Pagdating ng 11:00, dadaan si Jerry sa kanyang pribadong elevator patungo sa basement parking kung saan naghihintay si Carlos at ang kanyang security team sakay ng isang bulletproof na SUV. Ngunit hindi sila dediretso sa isang marangyang hotel o sa kanyang penthouse. Ang sasakyan ay hihinto sa isang abandonadong bodega na pagmamay-ari rin ng kumpanya ni Jerry sa gilid ng lungsod. Doon, sa loob ng bodegang iyon, nagaganap ang kanyang lihim na pagbabago. Hinubad niya ang kanyang mga mamahaling kasuotan, ang libu-libong pisong suit, ang gintong relo, at ang makinis na sapatos. At pinalitan ito ng simpleng t-shirt na may kaunting kupas, isang lumang maong na short, at isang pares ng ordinaryong tsinelas. Pagkatapos magbihis, haharapin niya si Carlos upang ibigay ang kanyang mahigpit na utos para sa buong hapon. Carlos, alam mo ang protocol natin sa palengke. Ang mga bodyguard ay inutusan kong manatili sa malayo upang walang makatuklas sa akin. Iparada mo ang sasakyan, 2 kalsada ang layo mula sa eskinita. Walang sinuman sa inyo ang lalapit sa hilera ng mga tindahan, maliban na lang kung may matinding banta sa buhay ko.
Kung may makikita akong kahit isang lalaking nakabarong o may earpiece sa malapit, mananagot ka sa akin. Mariing paalala ni Jerry habang isinusuot ang isang lumang baseball cap upang maitago ang kanyang mukha. Naiintindihan ko, Boss Jerry. Nakabantay kami sa pamamagitan ng GPS ng iyong smartwatch. Mag-ingat ka po doon, sagot ni Carlos, na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos maisip kung bakit pinipili ng isang bilyonaryo ang magpanggap na mahirap. Hindi naging madali ang magpanggap na tindero ng isda nang walang aktwal na paninda, kaya nakaisip si Jerry ng isang paraan gamit ang kanyang sariling kapangyarihan sa negosyo. Palihim siyang nag-uutos sa supplier ng kumpanya niya na magdala ng sariwang isda sa palengke upang mayroon siyang maibenta at maging kapanipaniwala ang kanyang pagbabalat kayo. Isang gabi bago ang linggong iyon, tinawagan ni Jerry si Mang Simon, ang isa sa mga pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang supplier ng Villanueva Seafood sa Batangas. Mang Simon, may ipapagawa akong espesyal na pabor sa iyo at kailangan kong manatili itong lihim sa pagitan nating dalawa. Panimula ni Jerry sa telepono. Ano po iyon, Sir Jerry? Kahit ano po, basta't kaya ng aking mga tauhan, sagot ng matandang supplier. Gusto kong magpadala ka ng 20 kilo ng pinakasariwang bangus, tilapia at galunggong tuwing alas 11 ng umaga sa stall number 42 sa palengke ng komunidad sa Makati. Ngunit ang driver mo, kailangang magsuot ng ordinaryong bota at t-shirt. Wag na wag niyang babanggitin ang pangalan ng kumpanya natin. Ibigay niya ang isda sa akin na parang ako ay isang maliit na kliyente na nagbayad na ng maaga. Ang bayad sa iyo ay direktang ibabawas sa aking personal na pondo, hindi sa kumpanya, paliwanag ng CEO. Bagaman nagitla at naguluhan si Mang Simon, hindi na ito nagtanong pa dahil sa malaking respeto sa kanyang amo. Dahil dito, araw-araw ay may dumadating na dekalidad at napakasariwang isda sa inupahang maliit na pwesto ni Jerry na matatagpuan sa tapat lang halos ng hilera ng mga gulayan. Ang kanyang paninda ay laging nagiging mabilis maubos dahil sa sobrang bago ng mga ito. Nalingid sa kaalaman ng mga mamimili ay mga isdang pang-export talaga ang kalidad. Araw-araw, pagkatapos ng mabilis na pag-asikaso sa kumpanya, tumatakbo siya sa palengke upang makasama si Rowena. Sa sandaling makarating siya sa kanyang pwesto, ang kanyang mga mata ay agad nalilingon sa kabilang bahagi ng daan upang hanapin ang pamilyar na mukha ng dalaga. Sa tuwing mag-aabot ang kanilang mga paningin, isang matamis na ngiti ang isinasalubong sa kanya ni Rowena na nagiging sapat na kabayaran para sa lahat ng pagod niya mula sa corporate world. "O Jerry, ang aga mo ngayon na?" Bati ni Rowena isang hapon habang nag-aayos ng mga tumpok ng sitaw. "Mukhang mas mabilis yatang dumating ang supplier mo mula sa Batangas." "Oo, Rowena, sinwerte lang sa biyahe, walang masyadong traffic," nakangiting sagot ni Jerry habang isinasaayos ang kanyang mga yelo sa banyera upang patungan ng mga sariwang tilapia. "Kailangan kong agahan para hindi ako maunahan ng mga mamimili ng iba." "Mabuti yan. Napapansin ko nga, napakaganda lagi ng mga isda mo. Ang kikinis at ang liliksing tingnan, parang hindi dumaan sa siksikang transportasyon. Marami ka nangang suki dito sa tabi ko. Pinupuri ka nila dahil hindi raw madaling masira ang tinda mo." Saad ng dalaga na may bakas ng pagmamalaki para sa kanyang kaibigan. "Salamat sa pagre-recommend mo sa akin sa kanila, Rowena. Kung hindi dahil sa tulong mo noong unang linggo ko rito, baka nabulok lang ang mga isda ko rito sa pwesto." Tapat na pasasalamat ng binata. Sa paglipas ng mga linggo, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Ang kanilang mga simpleng batian sa umaga at hapon ay naging mas malalalim na kwentuhan. Natutunan ni Jerry kung paano maglinis ng isda gamit ang kanyang sariling mga kamay. Isang bagay na sa simula ay nagdulot sa kanya ng mga sugat mula sa tinik, ngunit kalaunan ay kanyang nakasanayan. Sa bawat pagkakataon na makikita siya ni Rowena na nahihirapan, lumalapit ito upang turuan siya ng tamang teknik. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mundo ay unti-unting napapawi ng kanilang mga tawanan at pagtutulungan sa loob ng palengke. Dumating ang oras ng tanghalian, kung saan ang ingay at siksikan ng palengke ay bahagyang kumakalma dahil ang karamihan sa mga mamimili ay umuuwi na upang magluto. Ito ang bahagi ng araw na pinakahinihintay ni Jerry. Tuwing tanghalian, masaya silang umuupo sa gilid ng kalsada habang kumakain ng fishball at kwek-kwek na inisasawsaw sa maanghang na suka.
Doon sa tabi ng isang maliit na cart na pagmamay-ari ni Manong Tosh, isang matandang tindero ng tusok-tusok. Nakahanap si Jerry ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa alinmang mamahaling lugar sa Makati. Manong Tosh, 2 baso nga po ng tig-20 pisong halo-halong fishball, squidball at kwek-kwek. Masiglang order ni Rowena habang hawak ang kanyang sariling stick. Ayan, paborito ninyong 2. Bagong hango pa ito sa kumukulong mantika. Sagot ng matanda habang inilalagay ang mga pagkain sa 2 basong plastik. Inabot ni Rowena ang isang baso kay Jerry. O Jerry, dahan-dahan sa pagsawsaw doon sa suka ni Manong Tosh. Alam kong mahilig ka sa maanghang, pero talagang may sipa ang sili niyan ngayon. Kinuha ni Jerry ang baso at itinusok ang kanyang stick sa isang piraso ng kwek-kwek. Isinusaw niya ito ng malalim sa maanghang na suka na may maraming hiwa ng sibuyas at sili at dinala sa kanyang bibig. Ang init, ang anghang at ang simpleng sarap ng pagkain ay biglang gumapang sa kanyang mga pandama. Wow, ang sarap pala talaga nito! Bulong ni Jerry habang pilit na pinapawi ang anghang sa pamamagitan ng pagbuka ng kanyang bibig. Natawa ng malakas si Rowena sa kanyang itsura. Naku, para ka ngayon lang nakakain yan sa buong buhay mo. Sabi ko naman sa iyo, masarap ang simpleng pagkain kapag kasama ang tamang tao at kapag galing sa sariling pawis ang perang pambili. Para kay Jerry na nakasanayan ng mga mamahaling restaurant, ang mga sandaling ito ang naging pinakamasarap na bahagi ng kanyang buhay. Naalala niya ang mga business dinner kung saan ang isang plato ng pagkain ay nagkakahalaga ng 10,000 piso. Ngunit ang bawat subo niya ay may kasamang tensyon, pagkukunwari at pag-aalala kung sino sa kanyang mga kasama ang nagbabalak na traidorin ang kumpanya. Naalala niya ang mga naging kasintahan niya na nagrereklamo kapag hindi sa isang 5-star hotel sila kakain. Mga babaeng mas pinapahalagahan ang anggulo ng kanilang pagkain para sa social media kisa sa kalidad ng kanilang pag-uusap. Ngunit dito sa tabi ng kalsada, habang nakaupo sa isang mababang simentong harang, suot ang tsinelas at nakikipag-agawa ng sibuyas sa sawsawang suka kasama si Rowena, naramdaman niya ang tunay na busog. Walang kontrata, walang PR image, walang peking ngiti. Natutunan niyang pahalagahan ang mga simpleng bagay na dati ay hindi man lang nagpapasok sa kanyang pansin. Ang lamig ng hangin sa ilalim ng puno pagkatapos ng pagod na pagtitinda. Ang simpleng kwento ng tagumpay ng isang kapitbahay na nakabili ng bagong gamit sa bahay. At ang halaga ng bawat barya na kinikita mula sa tapat na trabaho. At sa bawat tawa ni Rowena, unti-unting natutunaw ang mga pader na naghihiwalay sa kanya sa totoong kaligayahan na matagal na niyang hinahanap. Ang yelo na bumalot sa kanyang puso dahil sa trauma ng panluloko ay unti-unting napapalitan ng isang mainit at buhay na damdamin na nagpapatunay sa kanya na ang kanyang binuong 2 mundo ay dahan-dahan ng pinag-iisa ng pag-ibig. Ang buong barangay ni Rowena ay nabalot ng makukulay na banderitas na nakasabit sa pagitan ng mga poste ng kuryente at mga bubong ng mga bahay. Umawit ang hangin ng madaling araw, bitbitang amoy ng masasarap na putahe. Mula sa tradisyonal na minudo, kaldereta, hanggang sa nag-iinapoy na kusina para sa lechon. Dumating ang araw ng pista sa barangay ni Rowena at inanyayahan niya si Jerry na sumama sa selebrasyon ng kanilang komunidad. Para kay Jerry, ang paanyayang ito ay isang hakbang patungo sa isang teritoryong hindi pa niya kailanmang nagalugad. Sanay siya sa mga engranding pagtitipon, mga formal na okasyon na may mga tuxedos at ball gowns, kung saan ang bawat galaw ay may protokol at ang bawat salita ay may timbang sa negosyo. Ngunit ang pistang ito sa kalye ay iba. Ito ay buhay, magulo at tapat. Ito ang unang pagkakataon na nakisalamuha si Jerry sa mga simpleng tao na walang nakakaalam kung sino talaga ang kanyang tunay na pagkatao. Walang nakakakilala sa kanya bilang ang bilyonaryong CEO ng Villanueva Logistics. Para sa mga kapitbahay ni Rowena, siya si Jerry na tindero ng isda. Ang masipag at gwapong binata na kamakailan lang ay naging bukang bibig sa palengke dahil sa kanyang magandang klase ng paninda at tahimik na kagandahang asal. Suot ang isang simpleng puting t-shirt,
kupas na maong at kanyang pamilyar na tsinilas, pumasok si Jerry sa bakuran ni Rowena kung saan abala ang lahat sa paghahanda. Oh, Jerry, mabuti naman at nakarating ka. Masiglang bati ni Aling Belen, ang ina ni Rowena, habang may hawak na malaking sandok sa tapat ng isang dambuhalang kawa ng bopis. Tuloy ka, pasok ka sa loob. Si Rowena ay tinutulungan ng mga bata roon sa labas para sa laro mamayang hapon. Magandang umaga po, Aling Belen. Salamat po sa pag-imbita. Nakangiting sagot ni Jerry, sabay abot ng isang kahon ng cake na binili niya sa isang simpleng panaderya sa labas ng komunidad upang hindi maghinala ang matanda. May maitutulong po ba ako rito sa kusina? Nako, ikaw talagang bata ka. Bisita ka rito kaya magpahinga ka. Natatawang sagot ng matanda. Ngunit bago pa man ito makatapos, ay kinuha na ni Jerry ang isa pang sandok upang tulungang maghalo ng niluluto. Nang matapos ang tanghalian, ang buong kalsada ay tuluyan ng isinarado para sa mga aktibidad ng barangay. Isang malaking sound system ang inilabas sa tapat ng barangay hall at doon nagsimula ang walang katapusang tugtugan ng bidyuke. Ang mga tao ay nagkakatipon, nagtatawanan at nag-aanyaya sa kahit sinong dumaan na kumain at uminom. Sa puntong ito, hindi na nakaiwas si Jerry nung hilahin siya ng mga kabataang lalaki at mga kumpare ng pamilya ni Rowena patungo sa tapat ng makina ng kanta. Malayang-malaya siyang nakibidyuki sa kalsada, isang bagay na sa simula ay nagdulot sa kanya ng matinding kaba, ngunit kalaunan ay naghatid ng hindi mapapantayang kaligayahan. Hawak ang mikropono, pinindot ng mga kalalakihan ang isang sikat na kanta noong dekada 90. Oh Jerry, ikaw naman! Huwag mong sabihing mahiyain ang sikat na tindero ng isda. Sigaw ni Mang Jason, ang driver ng tricycle na suki rin ni Rowena. Nakakamot sa ulo si Jerry, ngunit nang makita niya si Rowena sa gilid na nakangiti at itinataas ang kanyang dalawang thumb up bilang pag-cheer, huminga siya ng malalim. Sinimulan niyang awitin ang mga nota. Bagaman may kaunting sintonado sa simula dahil hindi naman siya sanay sa ganitong uri ng libangan, ang kanyang buong pusong paggaya at pakikisama ay umani ng malalakas na palakpak at hiyawan mula sa mga kapitbahay. Nakita niya ang sarili na tumatawa ng malakas, nakikipag-high five sa mga estranghero at tuluyang nakakalimot sa bigat ng kanyang totoong mundo. Hindi doon nagtapos ang kanyang pakikibahagi. Nang magsimula ang mga palaro para sa mga kabataan sa gitna ng kalsada, sumayaw kasama ang mga bata si Jerry upang ituro ang mga simpleng steps ng isang sikat na novelty dance bago magsimula ang trip to Jerusalem. Ang kanyang matangkad na katawan ay nakakatawang tingnan habang sumasabay sa maliliit na hakbang ng mga bata, ngunit ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Siya ay naging bata muli, malayo sa malamig na imahe ng isang corporate leader na laging seryoso sa kanyang opisina. Nang mag-alas 3 ng hapon, nang magsimula ng mapagod ang mga matatanda at dagsain ng komunidad ng mga bisita mula sa ibang barangay, nakita ni Jerry na medyo nahihirapan ang komite sa pag-oorganisa ng pagkain. Nang walang pag-aalinlangan, buong pusong tumulong sa pamimigay ng pagkain sa mga kapitbahay si Jerry. Nagbitbit siya ng mabibigat na tray ng spaghetti, nag-abot ng mga cup ng juice sa mga nakapilang bata, at tumulong sa pag-aayos ng mga silya para sa mga matatanda. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pumipirma lamang ng mga multimillion-dollar na kontrata, ngayon ay basang-basa ng pawis at sarasa. Ngunit ang kanyang puso ay punong-puno ng sigla. Sa bawat kilos ni Jerry, nakikita ni Rowena ang isang lalaking may mabuting puso sa kabila ng pagiging tahimik nito. Nakatayo ang dalaga sa may silong ng kanilang maliit na veranda. Hawak ang isang baso ng malamig na tubig habang pinagmamasdan ng binata. Nakita niya kung paano buong galang na yumuko si Jerry nang iabot ang pagkain sa isang matandang pilay at kung paano ito ngumiti ng tapat sa isang batang nadapa habang naglalaro. Para kay Rowena, ang katangiang ito ni Jerry ay hindi kayang bayaran ng kahit anong material na bagay. Alam niyang may misteryong bumabalot sa kanyang kasantahan, ang maayos nitong pananalita, ang paminsan-minsang pagiging formal nito. Ngunit ang katapatan ng kanyang puso sa araw na ito ay sapat na upang mapawi ang anumang pagdududa. Nang sumapit ang gabi, unti-unti nang kumalma ang ingay ng komunidad
Ang malalakas na tugtugan ay napalitan ng banayad na kwentuhan sa ilalim ng mga ilaw ng barangay. Naglakad sina Jerry at Rowena patungo sa isang maliit na parke malapit sa dulo ng kalsada, malayo sa natitirang ingay ng mga nag-iinuman. Umupo sila sa isang lumang sementong bench sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay nagdala ng kapanatagan. Habang nagpapahinga sa ilalim ng gabi, hinawakan ni Rowena ang kanyang kamay. Ang init ng palad ng dalaga ay tila gumapang patungo sa buong katawan ni Jerry, nagpapatigil sa kanyang mabilis na paghinga dahil sa pagod ng buong araw. Tumingin si Rowena sa kanya. Ang mga mata nito ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Jerry, salamat ha." Malumanay na panimula ni Rowena habang dahan-dahang hinahaplos ang likod ng kamay ng binata. Para saan? Nakangiting tanong ni Jerry, ibinabaling ang kanyang buong pansin sa dalaga. Sa pagpunta mo ngayon. Alam kong hindi ka sanay sa ganitong kaguluhan at ingay sa kalye. Pero nakita ko kung paano mo pinasaya ang mga tao rito. Ang mga kapitbahay ko, tuwang-tuwa sa'yo. Saad ni Rowena, may halong emosyon sa kanyang tinig. Huminto siya ng bahagya at mas lalong hinigpitan ang hawak sa kamay ng binata. "Alam mo, Jerry, kahit simpleng fish vendor ka lang, parang ang gaan mo kasama. Pakiramdam ko, ligtas ako kapag nandyan ka. Hindi mo kailangan magpanggap o magmayabang. Sapat na ang kung sino ka." Ang mga salitang iyon ay pumasok ng malalim sa puso ni Jerry. Sa wakas, may nagpahalaga sa kanya dahil sa kung sino siya at hindi dahil sa kanyang kayamanan. Sa loob ng maraming taon, ang mga naririnig niya mula sa mga babaeng kanyang nakakasama ay mga papuri tungkol sa kanyang mamahaling sasakyan, sa kanyang posisyon sa kumpanya o sa marangyang buhay na maaari niyang ibigay. Walang sino man ang nagsabi sa kanya na ang gaan niyang kasama bilang isang simpleng tao. Ang yelo sa kanyang puso ay tuluyan ng natunaw sa init ng katapatan ni Rowena. Naramdaman niya ang isang uri ng pagpapatunay na matagal na niyang hinahanap sa kanyang buong buhay. Ang mahalin ng walang kondisyon at walang presyo. Tumingin si Jerry ng diretso sa mga mata ni Rowena. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong layunin. "Rowena, hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin ang mga sinabi mo. Ikaw lang ang nagpapadama sa akin ng ganito." Bulong niya habang ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahan dinala sa pisngi ng dalaga. Hindi nagtagal, ang kanilang malalim na samahan ay humantong sa pagiging opisyal na magkasintahan. Nang gabing iyon, sa ilalim ng saksi ng mga bituin at ng simpleng komunidad, nangako sila sa isa't isa na magiging matatag sa anumang hamon ng buhay. Ang mga sumunod na araw ay naging isang masayang yugto para sa kanilang dalawa. Mga simpleng date sa palengke, paghahatid sundo pagkatapos ng tinda, at mga nakatagong sulyap sa pagitan ng mga banyera ng isda at estante ng gulay. Ngunit sa kabila ng labis na kaligayahan, isang maitim na ulap ng takot ang nagsimulang bumalot sa isip ni Jerry. Habang lalong lumalalim ang kanyang pagmamahal kay Rowena, mas lalo ring lumalaki ang kanyang pangangaba. Tuwing gabi, kapag bumabalik siya sa kanyang marangyang penthouse sa Makati at isinusuot muli ang kanyang maskara bilang isang bilyonaryong CEO, kinakain siya ng takot. Nakatayo siya sa harap ng kanyang dambuhalang salamin, nakatanaw sa city lights, ngunit ang kanyang isip ay nagtatalo. Paano kung malaman ni Rowena ang totoo? Tanong niya sa kanyang sarili. Natatakot siya na baka ang lahat ng ito ay maglaho kapag nalaman ng dalaga ang totoo. Paano kung magbago ang pagtingin nito sa kanya kapag nalaman nitong mayaman siya? O mas masahol pa, paano kung ang trauma ng kanyang nakaraan ay maulit at ma-realize niyang ang yaman pa rin niya ang tanging dahilan kung bakit siya mamahalin? Ang kasinungalingang kanyang binuo bilang isang ligtas na kanlungan ay unti-unti nang nagiging isang dambuhalang pader na nagbabantang gumuho at wamasak sa natagpuan niyang tunay na pag-ibig. Isang gabi, sa kanyang marangyang penthouse, hindi mapakali si Jerry habang nakatanaw sa malalawak na gusali ng lungsod. Ang paligid ay nababalot ng nakabibiting katahimikan, isang malalim na kaibahan sa maingay at masiglang palengke na kanyang nakasanayan sa mga nakaraang linggo. Hawak ang isang baso ng alak na unti-unti nang natutunaw ang yelo. Pabalik-balik siya sa paglakad sa ibabaw ng makinis na Italianong marmol.
Ang malalaking glass wall ng kanyang sala ay nagpapakita ng tila walang katapusang karagatan ng mga ilaw ng Makati. Ngunit walang anumang liwanag ang nakapapawi sa kadilimang unti-unting gumagapang sa kanyang isipan. Ang mga multo ng kanyang nakaraan ay muling nagparamdam na nagbunga ng matinding pag-aalinlangan sa kanyang kasalukuyang relasyon. Sa kabila ng tamis ng mga nagdaang araw kasama si Rowena, ang mga alaala ng panloloko ni Bianca at Chloe ay tila mga gaway na bumubulong sa kanyang pandinig. Paano kung nagpapanggap lang din siya? Tanong ng isang bahagi ng kanyang utak na pinatigas ng trauma. Paano kung kaya lang siya mabait ay dahil may pakiramdam siyang hindi kaordinaryong tao? Ang kawalan ng tiwala na matagal niyang iniyelo sa kanyang dibdib ay muling nag-alsa. Nilalason ang bawat magandang alaala ng pista at ng mga tanghaliang magkasama sila sa gilid ng kalsada. Hindi kayang mabuhay ni Jerry sa patuloy na pagdududa. Kailangan niya ng katiyakan. Upang tuluyang mapatunayan ang katapatan ni Rowena, nakaisip siya ng isang mapang-anib at madilim na pagsubok. Isang serye ng kasinungalingan na susukat kung hanggang saan ang kayang ibigay ng dalaga kapag ang lalaking mahal nito ay wala ng kahit isang sentimo sa bulsa. Kinabukasan, pumasok siya sa palengke na gulo-gulo ang buhok, gusot ang damit, at may bakas ng matinding kalungkutan sa mukha. Sinadya niyang huwag mag-ayos. Ang kanyang t-shirt ay may mantsa ng dumi, ang kanyang mga tsinelas ay may putik, at ang kanyang mga mata ay tila pagod at walang tulog. Lumakad siya ng mabagal patungo sa kanyang pwesto ng isda, ngunit hindi niya binuksan ang kanyang mga banyera. Umupo lamang siya sa isang lumang kahoy na bangko, nakatungo at nakahawak ang dalawang kamay sa kanyang mukha na tila isang taong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi nagtagal ay napansin ng katabing pwesto ang kanyang kakaibang kilos. Si Rowena, na abalang nag-aayos ng mga sariwang bituelas, ay agad na nakaramdam ng kaba nang makita ang anyo ng kanyang kasintahan. Mabilis nitong binitawan ng hawak na gulay at lumaktaw sa maliit na harang upang lapitan ng binata. "Jerry, huy, anong nangyari sa'yo?" Agad na tanong ng nag-aalalang si Rowena habang dahan-dahang ipinapatong ang kanyang kamay sa balikat ni Jerry. "Bakit ganyan ang hitsura mo? May masakit ba sa'yo? Nag-away ba kayo sa inyo?" Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Jerry. Ang kanyang mga mata ay pilit niyang pinamula at pinatuyo upang magmukhang galing sa matinding pag-iyak. Nang tanungin siya ng nag-aalalang si Rowena, nagsinungaling si Jerry na nanakawan siya ng lahat ng pera at puhunan sa isda, kaya wala na siyang maipakain sa kanyang pamilya. "Rowena." Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang acting na binuo niya buong magdamag, ngunit may kalakip na totoong bigat dahil sa biglang pagsisisi. "Wala na, simot na simot. Kagabi, nung pauwi ako pagkatapos mag-remit, hinarang ako sa madilim na bahagi ng highway. Kinuha lahat ng bag ko, ang cellphone ko, ang pitaka ko, pati yung buong puhunan na ipinadala ni Mang Simon para sa isda ngayong linggo. Nawala lahat. Diyos ko." Napatakip ng bibig si Rowena. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng labis na pagkabigla at takot para sa kasintahan. "Nasaktan ka ba? May sugat ka ba? Ginawan ka ba ng masama ng mga magnanakaw?" "Ayos lang ang katawan ko." Pagpapatuloy ng kasinungalingan ni Jerry habang nakatungo muli. "Pero ang pera, Rowena, halos 50,000 piso yun, kasama ang mga naipon ko para sa upa sa bahay." Nagkunwari siyang nanginginig habang nagsasalita. "Paano na ang pamilya ko? Wala na akong maipapakain sa kanila. Pananagutan ko pa kay Mang Simon yung nawalang supply." Habang binibitawan niya ang mga salitang iyon, nakaramdam siya ng matinding pagkakasala habang nakikita ang takot at pag-aalala sa mga mata ng dalaga. Nakita niya kung paano nanginig ang mga labi ni Rowena, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa labis na pakikiramay sa kanyang dinadalang pasanin. Ang guilt ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa konsyensya ni Jerry. Alam niyang sa mga sandaling iyon, ang kanyang totoong kumpanya ay kumikita ng milyon-milyon, ngunit pinapanood niya ang babaeng mahal niya na magdusa sa isang huwad na trahedya. Ngunit sa halip na lumayo si Rowena, o kaya naman ay magdalawang isip na baka maging pabigat si Jerry sa kanya, hinawakan nito ang kanyang kamay upang kalmahin siya.
Ang kanyang mga palad na magaspang dahil sa trabaho sa palengke ay naghatid ng kakaibang tapang at init sa nanginginig na mga kamay ng CEO. Huy, tumingin ka sa akin. Jerry, kumalma ka muna, pakiusap. Malumanay ngunit mariing saad ni Rowena habang pinupunasan ng isang patak ng pawis sa noo ni Jerry gamit ang kanyang sariling panyo. Ang importante, ligtas ka. Ang pera, kinikita yan. Ang buhay, kapag nawala, hindi na mabalik. Huwag kang mawala ng pag-asa. Makakahanap din tayo ng paraan para dyan. Pero wala na talaga akong pera. Kahit pambili ng pagkain ngayon, Rowena. Dagdag pa ni Jerry. Pilit na initutulak ang pagsubok sa pinakadulo nitong hangganan upang makita kung magbabago ang reaksyon nito. Huwag mo munang isipin yan. Habang nandito ako, hindi ka magugutom. Sagot ng dalaga nang walang kaunting pag-aalinlangan. Buong maghapon ay inalagaan siya ni Rowena. Hindi nito iniwan ng binata. Kahit may mga mamimili sa kanyang sariling pwesto, mabilis niya itong inaasikaso at agad na babalik sa tabi ni Jerry upang siguraduhing maayos ang lagay nito. Pinakain siya nito ng tanghalian kahit kapos din ito sa pera ng araw na iyon dahil matumal ang bintahan ng gulay. Bumili si Rowena ng 2 balot ng simpleng ulam na bopis at kanin sa karinderya at siya mismo ang nag-ayos ng kutsara para kay Jerry. Oh, kumain ka muna. Kailangan mong lakasan ng loob mo para makapag-isip tayo ng maayos mamaya. Sabi ni Rowena habang iniaabot ang pagkain. May pilit na ngiti upang hupain ang kalungkutan ng kanyang kasintahan. Kumain si Jerry. Ngunit ang bawat subunan niya ng simpleng pagkain ay tila may lasang abo dahil sa matinding hiya at guilt na kanyang nararamdaman. Tinitingnan niya si Rowena na masayang nagtitiyaga sa kanya. Isang babaeng walang kamalay-malay na ang lalaking kanyang kinakasama ay kayang bilhin ang buong palengking kinatatayuan nila. Kinahapunan, nang magsimula ng magligpit ang mga tindero dahil sa papalubog na araw, naging tahimik si Rowena. May kung ano itong mabilis na kinuha sa kanyang maliit na taguan sa ilalim ng istante bago humarap muli kay Jerry. Jerry, mauna ka nang lumabas ng iskinita. Pumunta ka muna doon sa waiting shed malapit sa sakayan ng tricycle sa labas ng palengke. May aayusin lang ako sandali kay nanay. Susunod ako sa iyo. Bilin ng dalagak. Tumango si Jerry at sumunod sa panuto. Naglakad siya palabas ng palengke, dala ang mabigat na hakbang ng isang taong nabaon sa sarili niyang patibong. Umupo siya sa lumang bakal na silya ng waiting shed, habang ang ingay ng mga sasakyan sa kalsada ay nagiging background ng kanyang malalim na pag-iisip. Sapat na siguro ito, sabi niya sa sarili. Iaamin ko na bukas ang lahat. Pagdating ni Jerry sa waiting shed, hindi nagtagal ay sumulpot si Rowena na medyo hinihingal mula sa pagtakbo. Umupo ito sa kanyang tabi at lumingon sa paligid upang siguraduhing walang nakatinging ibang tao. Dahan-dahan nitong kinuha ang kanyang kamay at iniabot ang isang maliit na sobre na gawa sa lumang papel. Medyo may mantsa pa ng katas ng mga gulay, ngunit maayos na nakatupi. Ano to? Tanong ni Jerry, habang nakatitig sa sobreng hawak ngayon ng kanyang mga daliri. Kaunting tulong, sagot nito, habang may mahiwagang ngiti at basang mga mata na nakatitig sa kanya. Buksan mo. Pagbukas niya ay laking gulat niya nang makitang may laman iyong ilang libong piso, mga lumang 100, 500 at ilang pirasong 1,000 piso na maingat na inihanay at itinali ng garter. Sa tansya ni Jerry, umabot iyon sa halos 30,000 piso. Rowena, saan mo nakuha ang ganito kalaking pera? Gulat na tanong ni Jerry. Ang kanyang boses bilang isang bihasang CEO ay tuluyan na wala, napalitan ng isang tapat na pagkabigla. Ipon ko yan, nahihiyang sabi ni Rowena habang nakayako at nilalaro ang kanyang mga daliri. Pangarap ko sana bumili ng maliit na permanenteng pwesto sa loob ng dry market balang araw para hindi na kami nahihirapan ni nanay tuwing umuulan sa gilid ng iskinita. Matagal ko itong itinabi, barya-barya mula sa kita araw-araw. Pero mas kailangan mo ngayon, Jerry. Gamitin mo muna yan para pambayad sa upa ninyo at para may maipambili ka ng bagong supply ng isda kay Mang Simon. Ayokong makita kang ganyan katulala at nahihirapan. Natahimik si Jerry. Ang kanyang buong katawan ay tila na paralisa sa narinig.
Ang hanging umiihip sa waiting shed ay tila nawalan ng lamig, napalitan ng isang matinding hampas ng katotohanan sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang sobre. Pagkatapos ay ang mukha ni Rowena na walang anumang bakas ng panghihinayang sa kanyang mukha, kundi dalisay na pag-ibig at kagustuhang isalba siya mula sa kahirapan. Hindi siya makapaniwala. Ang mga babaeng nakasalamuhan niya noon ay humihingi ng milyon-milyong halaga ng alahas, kutsi at ari-arian at iiwan siya sa sandaling makakita ng mas higit pa sa kanya. Ngunit ang babaeng ito, ang babaeng halos walang-wala, ang babaeng nabubuhay sa barya-baryang kita mula sa pagbebenta ng kamatis at talong, ay handang ibigay ang lahat ng naipunan nito para lamang tulungan siya. Ang buong pangarap nito para sa kanyang pamilya ay itinaya nito para sa isang lalaking akala niya ay isang simpleng tindero ng isda na biktima ng nakawan. Sa pagkakataong iyon ay naramdaman niyang gusto niyang umiyak. Isang matinding bara ang gumapang sa kanyang lalamunan at ang kanyang mga mata ay uminit dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang kanyang buong pagkatao ay binalot ng matinding kahihiyan sa kanyang sarili. Paano niya nagawang pagdudahan ang isang napakabusilak na puso? Paano niya nagawang gamitin ang isang madilim na pagsubok sa isang taong walang ibang ginawa kundi ang mahalin siya ng tapat? Doon na pagtanto ni Jerry na ang pag-ibig ni Rowena ay tunay. Mali ang kanyang mga hinala. Ang kanyang bilyong piso na itinuturing niyang proteksyon laban sa mundo ay walang halaga kumpara sa sakripisyong ginawa ng dalaga sa kanyang harap. Napagtanto niya na sa wakas, matapos ang maraming taon ng paghahanap sa mga maling lugar at sa mga maling tao, natagpuan na niya ang kanyang totoong kayamanan sa isang simpleng waiting shed. Hawak ang isang lumang sobre mula sa isang tapat na tindera ng gulay. Ang bigat ng kanyang konsensya ay hindi na matagalan ni Jerry matapos makita ang kadalisayan ng puso ni Rowena. Buong magdamag sa loob ng kanyang tahimik at marangyang penthouse, hindi siya dinalaw ng antok. Ang maliit at may mantsang sobre na naglalaman ng buong ipon ni Rowena ay nakalapag sa kanyang mamahaling glass table, tila isang dambuhalang sumbat na nakatitig sa kanya. Sa bawat saglit na naaalala niya ang luha ng pag-aalala sa mga mata ng dalaga at ang tapat nitong sakripisyo, mas lalong sumisikip ang kanyang dibdib. Ang kanyang binuong dula-dulaan na sa simula ay inakala niyang isang matalinong paraan upang protektahan ang sarili, ngayon ay naging isang malupit na kasangkapan na sumasaksak sa kanyang sariling moralidad. Hindi ko na kaya ito, bulong ni Jerry sa dilim habang nakahawak sa kanyang ulo. Hindi karapat-dapat si Rowena sa ganitong uri ng panluloko. Kailangan kong itama ang lahat. Kailangan kong sabihin ang totoo. Kinabukasan, nagpasya siyang wakasan ng dula-dulaan, ngunit sa isang maling paraan na nagdulot ng gulo. Sa kanyang kagustuhang ipakita kay Rowena na hindi na ito kailanman maghihirap at kaya na niyang ibigay ang lahat ng pangarap nito, pinili niyang magpakita sa kanyang totoong anyo ng biglaan nang walang paunang babala at sa mismong lugar kung saan sila nagtagpo, sa gitna ng palengke. Ang kanyang isip na nasanay sa mga mararangyang pagtatapos ng mga business deal ay naglakala na ang pagpapakita ng kapangyarihan at yaman ay magiging isang magandang sorpresa. Isang napakalaking pagkakamali. 8:00 ng umaga, ang karaniwang ingay ng makipot at putikang eskinita ng palengke ay biglang naputol. Ang busina ng 3 dambuhalang sasakyan ay umalingaw-ngaw sa bukana ng kalsada. Dumating siya sa palengke sakay ng isang mamahaling itim na sasakyan. Isang makintab at bulletproof na Mercedes-Benz SUV na pinalilibutan ng kanyang sekretary na si Amanda at ang 6 na armadong bodyguard na nakasuot ng formal na itim na suit at may mga earpiece na ikinagulat ng buong palengke. Mabilis na huminto ang mga sasakyan sa gilid ng kalsada. Halos humarang sa daanan ng mga tricycle at mga kariton ng gulay. Bumaba ang mga bodyguard, seryoso ang mga muka, at marahas na hinawi ang ilang mga mamimili upang gumawa ng malawak na daanan. Ang mga tindero, kabilang ang mga suki ni Jerry sa basang palengke, ay napatigil sa pagtitimbang. Ang lahat ay napasinghap, nagbubulungan at puno ng takot dahil sa pag-aakalang may mataas na opisyal ng pamahalaan o isang dambuhalang sindikato ang dumating. Mula sa likod ng sasakyan, bumaba si Jerry.
Ngunit hindi na ito ang Jerry na nakatsinelas at may amoy ng lansa ng isda. Siya ay nakasuot ng isang pasadyang navy blue suit, sapatos na gawa sa Italianong kwero na kumikinang sa ilalim ng araw, at ang kanyang gintong relo ay malinaw na nakikita sa kanyang pulso. Ang kanyang tindig ay tuwid, hawak ang isang mamahaling leather briefcase. Si Amanda ay sumusunod sa kanyang likod, may hawak na tablet at mga dokumento. Nakalak ang kanyang tingin sa pamilyar na pwesto sa ilalim ng asul na lona. Doon, nakatayo si Rowena, hawak ang isang basket ng kamatis, habang ang kanyang ina na si Aling Belen ay napaurong sa takot sa gilid ng kanilang kahoy na istante. Ang buong paligid ay natahimik. Tanging ang tunog lamang ng mamahaling sapatos ni Jerry na lumalapat sa maruming semento ang naririnig. Nilapitan ni Jerry ang naguguluhang si Rowena at ipinagtapat ang buong katotohanan. Huminto siya nang may 2 hakbang ang layo mula sa dalaga, habang ang kanyang mga bodyguard ay bumuo ng isang pader sa paligid upang ilayo ang ibang tao. "Rowena," panimula ni Jerry. Ang kanyang boses ay formal, ngunit may halong panginginig dahil sa biglang kaba nang makita ang ekspresyon sa mukha ng kasintahan. Napatitig si Rowena sa kanya. Tiningnan nito ang kanyang buhok, ang kanyang suit, ang mga bodyguard, at ang marangyang sasakyan sa likod. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa labis na kalituhan. Jerry? Ikaw ba yan? Anong ibig sabihin nito? Bakit ka nakasuot ng ganyan? Sino ang mga taong ito? Huminga ng malalim si Jerry. Pilit na pinatatag ang kanyang sarili upang sabihin ang mga salitang matagal niyang itinago. "Rowena, humihingi ako ng tawad. Ang Jerry na nakilala mo, ang tindero ng isda na nawalan ng puhunan, ay hindi totoo. Ako si Jerry Villanueva. Ako ang bilyonaryong CEO ng Villanueva Logistics at ng kumpanyang nagmamay-ari ng mga isdang ibinibenta ko rito." Nabitawan ni Rowena ang hawak niyang basket. Naglaglaga ng mga pulang kamatis sa sahig, gumulong sa putikan, ngunit walang sinuman sa kanilang nag-abalang tingnan ng mga ito. Ano? Ano ang sinasabi mo? Ipinagtapat ko ang lahat dahil hindi ko na kayang magsinungaling sa iyo pagkatapos ng ginawa mo kagabi, patuloy ni Jerry, habang sumusubok na humakbang palapit ngunit bahagyang napaurong si Rowena. Ang nagdaang kahirapan, ang pagiging tindero ko rito ay isang pagsubok lamang. Mayroon akong matinding trauma sa aking nakaraan dahil sa mga babaeng ginamit lang ako para sa aking pera. Kaya bago ko ibigay ang aking buong tiwala, kailangan kong masiguro na ang mamahalin ako ay ang aking pagkatao, hindi ang aking kayamanan. At kagabi, noong ibinigay mo ang buong ipon mo para sa akin, napatunayan kong iba ka, Rowena. Tunay ang pag-ibig mo. Kaya narito ako ngayon upang bawiin ang lahat. Hindi mo na kailangang magtinda rito. Kaya kong bilhin ang buong palengking ito para sa iyo at sa ina mo. Habang nagsasalita si Jerry, unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Rowena. Ang kanyang dibdib ay mabilis na nagnanaas at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ngunit ang inaasahan ni Jerry na lunas, relief o pasasalamat ay hindi dumating. Ang labis na pagkabigla ay napalitan ng matinding sakit, pagkabigo at galit. "Pagsubok?" ulit ni Rowena. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyong nagpupumiglas sa kanyang dibdib. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, habang ang mga luha ay tuluyang pumatak sa kanyang mga pisgi. "Isang pagsubok para sa iyo? Kaya nagpanggap ka? Nag-imbento ka ng kwento na nanakawan ka, na wala kayong makain, habang ang totoo ay natutulog ka sa isang palasyo? Rowena, pakinggan mo ako. Ginawa ko lang yun dahil natatakot ako." Subok na pagpapaliwanag ni Jerry habang inaabot ang kamay ng dalaga. Ngunit marahas itong ipinalag ng huli. "Huwag mo akong hawakan!" sigaw ni Rowena na nagpalingon sa lahat ng tao sa palengke. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding puot na nagmumula sa isang pusong winasak ng katrayduran. "Para sa iyo, isang dula-dulaan lang ang lahat ng ito? Isang laro? Jerry, noong sinabi mo sa akin kagabi na wala kayong makain, hindi ako nakatulog. Umiyak ako dahil dinalangin ko sa Diyos na sana huwag kang mawalan ng pag-asang mabuhay.
Ibinigay ko sa iyo ang bawat pisong pinagpuyatan at pinaghirapan namin ni nanay sa loob ng maraming taon. Ang perang yun, dugo at pawis ang puhunan namin para lang magkaroon ng disenteng buhay. Pero para sa iyo, isa lang pala kaming eksperimento. Para kay Rowena, ang buong relasyon nila ay naging isang malaking kasinungalingan at ang kanyang tapat na damdamin ay ginawang laruan lamang para sa isang mayaman na walang tiwala sa kapwa. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay hindi dahil sa agwat ng kanilang yaman, kundi dahil sa katotohanang ang kanyang pinakamalalim na tiwala at pagmamahal ay itinuring na isang pagsusulit na kailangang ipasa sa ilalim ng mapanuring mga mata ng isang bilyonaryo. Akala ko, iba ka sa mga lalaking nakilala ko. Pagpapatuloy ni Rowena, habang pinupunasan ng kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad, ngunit patuloy pa rin ang pagdadaloy ng mga ito. Akala ko, kahit mahirap tayo, pareho tayong lumalaban ng tapat. Pero hindi pala. Ang tingin mo sa aming mga mahihirap, madaling mabili ng pera? O akala mo, dahil mayaman ka, may karapatan ka ng paglaruan ng emosyon ng mga tao para lang sa kapayapaan ng utak mo? Napakababa ng tingin mo sa akin, Jerry. Napakababa. Hindi ganyan ang ibig kong sabihin, Rowena. Mahal kita, iyon ang totoo. Ang damdamin ko sa'yo ay hindi kasinungalingan. Pakiusap ni Jerry. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang pagiging aruganting CEO ay tuluyang gumuho sa harap ng galit ng dalaga. Napansin niya ang mga mapanghusgang tingin ng mga tinderong nakapaligid sa kanila, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang babaeng nasa harap niya. Kung mahal mo ko, nagtiwala ka sa akin. Malamig at mariing sabi ni Rowena. Ang kanyang boses ay biglang naging patay, na mas lalong nagpadurog sa puso ni Jerry kaysa sa kanyang sigaw. Pero hindi mo kayang magtiwala dahil ang tingin mo sa lahat ng tao, pera mo lang ang tinitingnan. At yan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Ang perang ipinahiram ko sa iyo kagabi, hindi ko yun ibinigay dahil sa isda mo o dahil sa kung anong mayroon ka. Ibinigay ko yun dahil akala ko, ikaw si Jerry na may mabuting puso. Tumingin si Rowena sa kanyang ina na si Aling Belen na umiiyak na rin sa gilid. At pagkatapos, ay muling ibinaling ang tingin kay Jerry sa huling pagkakataon. Kunin mo ang pera mo. Kunin mo ang mga sasakyan mo at ang mga bodyguard mo. Umalis ka na rito, Jerry. Ayoko na kayong makita pa. Umiyak na tinalikuran ni Rowena si Jerry. Mabilis itong pumasok sa loob ng kanilang maliit na silid sa likod ng pwesto at marahas na isinarado ang pinto. Si Aling Belen naman ay tumingin kay Jerry ng may matinding pagkabigo bago sumunod sa kanyang anak. Naiwang nakatayo si Jerry sa gitna ng makipot na daanan ng palengke. Ang kanyang mga bodyguard ay nananatiling nakahanda sa kanyang paligid. Ang kanyang marangyang sasakyan ay naghihintay na buksan ang pinto para sa kanya. At si Amanda ay tahimik na nakatungo sa kanyang likod. Ang karangyaang kanyang ipinamalas upang ipagmalaki ang kanyang tagumpay ay naging isang malamig na bilangguan. Ang mga tindero sa paligid ay unti-unting bumalik sa kanilang pagtatrabaho, ngunit may kasamang pag-iwas at pagkasuklam sa kanilang mga mata para sa lalaking nanira ng puso ng kanilang pinakamabait na kasamahan. Iniwan ng dalaga ang lalaki na nakatayo sa gitna ng karangyaan, ngunit mas lalong nag-iisa at talunan kaysa kailanman sa kanyang buhay. Ang kanyang bilyong piso sa bangko, ang kanyang kapangyarihan sa industriya, at ang kanyang mataas na estado sa lipunan ay walang nagawa upang ibalik ang isang pusong kanyang winasak dahil sa sarili niyang takot at kawalan ng tiwala. Matapos ang araw ng masakit na pagbubunyag, naging malamig at mailap si Rowena kay Jerry. Ang makipot na iskinita ng palengke na dati ay saksi sa kanilang mga tawanan at nakatagong sulyap ay naging isang pader ng yelo. Wala nang matamis na ngiti na sumasalubong sa bawat hapon. Wala nang bahagina ng kwento sa ibabaw ng mga banyera. At wala nang sabay na paglakad patungo sa tindahan ng tusok-tusok ni Manong Tosh. Sa tuwing darating si Jerry, ang hangin sa paligid ng pwesto ng gulayan ay tila nawawalan ng init, napapalitan ng isang mabigat na katahimikan
na nagmumula sa sugatang puso ng dalaga. Kahit araw-araw man na pumupunta ang CEO sa palengke upang humingi ng tawad, hindi siya nito pinapansin o tinitingnan man lamang. Iniwan na ni Jerry ang kanyang mga mamahaling sasakyan, ang kanyang mga bodyguard, at ang kanyang mga pasadyang suit sa labas ng komunidad. Bumalik siya sa pagsusuot ng simpleng t-shirt at tsinelas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang pagbabalat kayo, kundi isang marubdod na pagpapakumbaba. Rowena, pakiusap, bigyan mo ako kahit 5 minuto lang para magpaliwanag. Pagsusumamo ni Jerry isang umaga habang nakatayo sa harap ng istante ng mga gulay. Si Rowena ay patuloy lamang sa pag-aayos ng mga tali ng kangkong. Ni hindi niya iningat ang kanyang mga mata upang tingnan ang lalaki na nasa kanyang harap. Para sa kanya, ang lalaki na nakatayo roon ay tila isang hangin na walang hugis at walang tinig. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at mekanikal na kumikilos. Isang malinaw na hudyat na ang kanyang atensyon ay nakasarana para sa anumang salita ng binata. Kung wala kayong bibilhing gulay, may mga iba pa pong mamimili na naghihintay. Malamig at formal na saad ni Rowena, na tila ba isang estranghero ang kanyang kausap. Naramdaman ni Jerry ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sumuko. Alam niyang kailangan niyang patunayan na tunay ang kanyang pag-ibig nang walang tulong ng kanyang yaman. Naunawaan niya na ang mga salita ay wala nang silbi sa isang pusong ninakawan ng tiwala. Kung gumuho ang relasyon nila dahil sa isang malaking kasinungalingan, kailangan niya itong itayong muli sa pamamagitan ng mga tapat at tahimik na gawa. Nagsimula si Jerry tumulong sa pagbubuhat ng mabibigat na sako ng gulay mula sa mga dumarating na jeepney tuwing madaling araw. Kahit hindi siya sanay sa pisikal na pagod ng mga kargador, binuhat niya ang mga sako ng patatas, kalabasa at repolyo na nagpapakalyo sa kanyang mga makasalanang kamay. Ang ibang mga kargador at tindero ay noong una ay nagdududa at bumubulong pa rin. Ngunit nang makita ang kanyang tiyaga araw-araw, unti-unti siyang tinanggap ng komunidad bilang isang taong nagnanais na bumawi. Hindi lamang iyon, nagdadala rin siya ng pagkain para sa pamilya ni Rowena. Tuwing tanghalian, nag-iiwan siya ng mga simpleng luto mula sa karinderya sa ibabaw ng kahoy na lamesa ni Aling Bilin. Bagaman madalas na hindi ito ginagalaw ni Rowena, hindi napigilan ng kanyang ina na maawa sa binata. "Anak, tingnan mo naman si Jerry," bulong ni Aling Bilin kay Rowena habang pinagmamasdan ng binata na nagwawalis ng mga natapon na dahon sa harap ng kanilang pwesto. Araw-araw na siyang naririto, basang-basa ng pawis, wala nang bakas ng pagiging bilyonaryo. Baka naman tapat talaga ang kanyang pagsisisi. Nay, ang perang nawala ay madaling palitan, pero ang tiwalang sinira, hindi na maibabalik ng kahit anong sako ng gulay. Matigas na sagot ni Rowena. Bagaman sa kaibuturan ng kanyang puso, ay may unti-unting panginginig sa bawat sakripisyong nakikita niya mula kay Jerry. Nanatili sa tabi nito kahit itaboy siya ng mga tao roon si Jerry. Kung minsan, ang mga kamag-anak o kaibigan ng pamilya ni Rowena sa palengke ay sadyang nagbabato ng mga masasakit na salita sa kanya. Tinatawag siyang mayamang naglalaro ng buhay mahirap. Ngunit tinanggap niya ang lahat ng iyon nang nakayuko at walang anumang pagrereklamo. Alam niyang ito ang kanyang parusa at handa niya itong itaguyod upang makuha muli ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Dumating ang isang hapon kung kailan ang kalangitan ay biglang nagdilim at bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang bagyo ay nagdala ng malalakas na hampas ng hangin na naging sanhi ng paglipad ng ilang bahagi ng lona sa palengke. Ang tubig ulan ay mabilis na umago sa mga makikitid na kanal na nagdulot ng pagbaha sa paligid ng mga pwesto. Ang karamihan sa mga tindero ay mabilis na nagligpit ng kanilang mga paninda upang sumilong sa loob ng dry market. Abala si Rowena sa pagpapasok ng kanyang mga huling tray ng sili nang mapansin niyang ang kanyang mga lumang kahon na ginagamit bilang salansan ng mga carrots at patatas ay unti-unti nang nawawasak dahil sa bigat ng tubig at hangin. Nang lumingon siya sa gilid, natatangi niyang nadatnan si Jerry na basang-basa habang tahimik na nag-aayos ng mga sirang kahon sa gilid ng kanyang pwesto. Walang payong si Jerry, walang kapote. Ang kanyang gray na t-shirt ay nakadikit na sa kanyang katawan dahil sa ulan at ang kanyang buhok ay basang-basa,
habang ang kanyang mga kamay ay abala sa pagpukpok ng mga lumang pako upang patatagin ang mga nabubulok na kahoy. Ginagawa niya ito ng may buong pag-iingat upang hindi mabasa ang mga natitirang paninda ni Rowena. Tila ba ang kanyang sariling kalusugan ay walang anumang halaga kumpara sa kaligtasan ng mga gulay ng dalaga. Napatigil si Rowena sa kanyang paglalakad. Ang lamig ng ulan ay tila hindi sapat upang pawiin ang biglang init na gumapang sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng binata. Ang lalaking ito ay may kapangyarihang mag-utos sa daan-daang tauhan sa kanyang kumpanya. Ngunit narito siya, nakaluhod sa putikan sa ilalim ng bagyo, nag-aayos ng basurang kahon para sa isang simpleng tindera. Hindi napigilan ni Rowena na magtanong kung bakit ginagawa pa ito ng isang mayamang katulad niya. Lumapit siya. Ang kanyang boses ay sumabay sa dagundong ng kulog at patak ng ulan sa ibabaw ng lona. "Jerry, ano bang ginagawa mo?" Sigaw ni Rowena upang marinig sa gitna ng unos. "Bakit ka nandyan? Bakit mo ba ginagawa ang lahat ng ito? Isang mayamang katulad mo, bakit mo pinahihirapan ang sarili mo sa putikan at ulan na ito?" Napatigil si Jerry sa kanyang pagpukpok. Dahan-dahan siyang tumayo, binitawan ng martilyo at humarap sa dalaga. Ang tubig ulan ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang paningin ay nanatiling matatag at nakatutok kay Rowena. Tumingin si Jerry sa kanyang mga mata at taimtim na sumagot na ginagawa niya ito dahil mahal niya si Rowena at nais niyang maging totoo na sa kanya. Sa pagkakataong ito, walang kumpanya, walang yaman at walang takot sa kanyang tinig. Tanging ang hubad at dalisay na katotohanan ng kanyang puso. Ginagawa ko ito dahil mahal kita, Rowena, sagot ni Jerry. Ang kanyang boses ay tapat at malalim, lumalagos sa ingay ng bagyo. Noong una akong pumunta rito, dala ko ang takot at ang aking mga kasinungalingan. Ginamit ko ang pera ko bilang kalasag dahil akala ko lahat ng tao ay kayang manakit sa akin. Pero tinuruan mo ko kung paano mabuhay ng tapat. Ipinakita mo sa akin ang totoong kahulugan ng pagmamahal nang ibigay mo ang buong ipon mo para sa akin. Kaya narito ako ngayon, hindi bilang si Jerry Villanueva na bilyonaryo, kundi bilang si Jerry na nagmamahal sa iyo. Gusto kong maging totoo na sa iyo, Rowena. Kahit ubusin ko ang buong buhay ko sa pagbubuhat ng sako rito sa palengke, gagawin ko. Makuha ko lang muli ang tiwala mo. Natahimik si Rowena. Ang mga luha na kanina pa nagbabadya sa kanyang mga mata ay tuluyang sumabay sa agos ng ulan sa kanyang mga pisngi. Nakita niya ang panginginig ng mga labi ni Jerry, hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot na baka tuluyan na siyang talikuran ng babaeng kanyang buhay. Sa pagkakitang handang magpakumbaba ang makapangyarihang lalaki na tinalikuran ng kanyang pride, ang kanyang karangyaan at ang kanyang estado upang maglingkod sa isang putikang sulok ng palengke, unti-unting natunaw ang galit sa puso ni Rowena. Napagtanto niya na ang isang lalaking nagpapanggap na mahirap ay maaaring ginagawa ito dahil sa takot. Ngunit ang isang lalaking napakayaman na handang magpakarumi at magpakataba para sa pag-ibig ay isang taong tunay na nagbago. Dahan-dahang humakbang si Rowena patungo sa kanya. Kinuha niya ang kanyang panyo mula sa kanyang bulsa at maingat na pinunasan ng tubig sa mukha ni Jerry. Isang kilos na matagal nang inaasam ng binata. "Napakagago mo talaga, Jerry," bulong ni Rowena. May kasamang hagulgol, ngunit may kasabay na ring banayad ng ngiti. "Sabi ko naman sa'yo, hindi ko kailangan ng bilyonaryo. Ang kailangan ko lang ay ang lalaking tapat sa akin." Naramdaman ni Jerry ang isang dambuhalang lunas na tila ba binuhat ang buong bigat ng daigdig mula sa kanyang mga balikat. Hinawakan niya ang mga kamay ni Rowena, ramdam ang init na nagpabalik ng buhay sa kanyang nanlalamig na katawan. "Patawarin mo ako, Rowena. Pangako, mula ngayon, wala nang lihim, wala nang pagsubok." Tapat na hiling ni Jerry. Tumingin si Rowena sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno muli ng pag-asa na minsan ang naglaho. At doon, sa ilalim ng bumubuhos na malakas na ulan, binigyan niya si Jerry ng isa pang pagkakataon.
Ang bagyo sa labas ay nagpatuloy, ngunit sa loob ng maliit at basang pwesto ng gulayan, ang kanilang mga puso ay muling nakatagpo ng bagong simula. Handang harapin ang hinaharap ng may katapatan at walang anumang pag-aalinlangan. Ang muling pagbubukas ng puso ni Rowena ang naging simula ng isang mas matatag na relasyon, kung saan hindi na nagtago si Jerry sa likod ng kasinungalingan. Wala nang mga maskara, wala nang mga lihim na pagkakakilanlan, at wala nang mga mapanganib na pagsubok na nagmumula sa kawalan ng tiwala. Ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga labi ay may kalakip na katapatan. Natutunan ni Jerry na ibahagi ang kanyang mundo, ang kanyang mga responsibilidad sa Villanueva Logistics, ang kanyang mga pangama bilang isang leader, at ang kanyang mga pangarap. Habang si Rowena naman ay nanatiling kanyang angkla, ang nagpapaalala sa kanya ng mga simpleng katotohanan ng buhay sa tuwing nalulunod siya sa komplikadong mundo ng korporasyon. Tinulungan niya ang pamilya ni Rowena na maiahon ng buhay, ngunit tiniyak niyang hindi mawawala ang kanilang dignidad. Pinag-aral niya ang kapatid nito at binigyan sila ng maayos na tindahan ng buong paggalang. Alam ni Jerry na sensitibo si Rowena pagdating sa usapin ng salapi. Ayaw ng dalaga na magmukhang binabayaran ng kanyang pag-ibig, o kaya naman ay umaasa lamang sila sa yaman ng kasintahan. Kaya naman, binuo ni Jerry ang bawat hakbang ng tulong sa pamamagitan ng mga legal at marangal na paraan. Rowena, Aling Belen, panimula ni Jerry isang gabi habang naghahapunan sila sa loob ng maliit na bahay ng mag-ina. Naglapag siya ng isang folder sa lamesa. Hindi ito limos, ito ay isang business proposal. Ang Villanueva Seafoods ay nangangailangan ng isang opisyal na distributor ng mga lokal na produkto sa bahaging ito ng Maynila. Gusto kong kayo ang mamahala ng isang permanenteng pwesto sa dry market. Kayo ang magiging partner ko, hindi mga empleyado. Napatitig si Rowena sa folder. Pagkatapos ay kay Jerry. Sigurado ka ba rito, Jerry? Ayokong isipin ng mga tao na pinapaboran mo kami ng walang dahilan. Hinawakan ni Jerry ang kamay ng dalaga ng may malalim na paggalang. Kwalipikado kayo, Rowena. Sa loob ng maraming taon, napatunayan ninyo ang husay sa pagtitinda at pakikitungo sa tao. Ang kailangan nyo lang ay ang tamang pasilidad. At para naman kay Ronnie, pagbaling niya sa 12 taong gulang na kapatid ni Rowena, ang kumpanya ko ay may educational foundation. Siya ang napili kong maging scholar ngayong taon. Mag-aral ka ng mabuti ha, para balang araw ikaw naman ang magpatakbo ng isa sa mga departamento ko. Naiyak sa galak si Aling Belen, habang si Rowena naman ay napangiti ng may malaking pasasalamat. Sa ganitong paraan, hindi naramdaman ng pamilya na sila ay kinakahabagan. Sa halip, naramdaman nilang sila ay pinapahalagahan at iginagalang bilang mga katuwang sa buhay. Sa loob ng sumunod na mga buwan, ang lumang pwesto sa gilid ng makipot na eskinita ay napalitan ng isang malinis, malawak at modernong tindahan ng mga gulay at sariwang isda sa loob mismo ng dry market na pagmamay-ari na ng pamilya ni Rowena. Lumipas ang mga taon at ang kanilang pagmamahalan ay humantong sa isang magandang kasalan. Ang kanilang relasyon na dumaan sa apoy ng pagsubok, kasinungalingan at pagpapatawad ay tuluyan ng naging ganap sa harap ng dambana ng simbahan. Marami sa mga kasamahan ni Jerry sa high society ang nag-akala na magpapakasal siya sa isang marangyang katedral at magdaraos ng isang marangyang piging sa isang mamahaling hotel. Ngunit may ibang plano ang magkasintahan. Sa halip na magdiwang sa isang engranding hotel sa lungsod, pinili nilang idaos ang reception sa isang malaking covered court na katabi mismo ng palengke kung saan sila unang nagtagpo. Para sa kanila, walang ibang mas angkop na lugar upang ipagdiwang ang kanilang unang hakbang bilang mag-asawa, kundi ang lugar kung saan isinilang ang kanilang pag-ibig. Ang covered court ay binihisa ng mga simpleng puting tela, mga baging ng berding dahon at mga maliliit na ilaw na tilang mga bituing nagniningning sa kisame. Ang amoy ng masasarap na putahing Pilipino tulad ng lechon, kare-kare at hamonado ay sumalubong sa lahat ng mga panauhin. Walang formal na seating arrangement na naghihiwalay sa mayaman at mahirap. Ang mga board member ng Villanueva Logistics na nakasuot ng kanilang mga formal na barong at kasuotan ay nakaupo sa parehong mahahabang lamesa kasama ang mga kargador, tricycle driver at mga tindero ng palengke. Ang lugar ay napuno ng tawanan ng mga simpleng tindero, mga kapitbahay at mga mahal sa buhay.
Si Manong Tosh, ang tindero ng tusok-tusok, ay naroon din nakasuot ng kanyang pinakabagong polo shirt na regalo ni Jerry at tawa ng tawa habang nakikipag-usap sa isa sa mga foreign investor ng kumpanya ni Jerry. Sinasabi ko sa'yo, sir, masiglang kwento ni Manong Tosh habang may hawak na baso ng juice. Itong si Boss Jerry nyo, nung una niyan dito sa palengke, muntik nang maiyak sa anghang ng suka ko. Pero tignan mo ngayon, asawa na ng pinakamagandang tindera ng gulay namin. Natawa rin ang kausap nitong investor na naintindihan ng kwento sa pamamagitan ng tulong ng isang translator. Ang buong paligid ay walang bakas ng pagkailang o agwat sa lipunan. Ang lahat ay naroon para sa iisang layunin, ang ipagdiwang ang pag-iisang dibdib ni na Jerry at Rowena. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan at ang musika ay banayad na tumutugtog sa background, lumayo ng konti si Jerry mula sa entablado upang kumuha ng isang basong inumin at magpahinga. Tumayo siya sa gilid ng court, sumandal sa isa sa mga bakal na poste at pinagmasdan ang buong tagpo. Habang pinagmamasdan ni Jerry si Rowena na nagniningning sa kanyang simpleng puting kasuotan sa gitna ng mga tao, lubos niyang naunawaan ang tunay na kahulugan ng buhay. Hindi magarbo ang kanyang trahe de boda. Ito ay isang simpleng gown na gawa ng isang lokal na mananahi sa kanilang komunidad. Ngunit sa mga mata ni Jerry, si Rowena ang pinakamagandang babaeng sumayaw sa ibabaw ng mundong ito. Ang kanyang buhok ay may dekorasyong maliliit na puting bulaklak at ang kanyang mukha ay walang kolorete na kayang pumantay sa likas na ningning ng kanyang mga mata. Kasalukuyang sumasayaw si Rowena kasama ang kanyang ina at ang ilang mga tinderang nakasama niya sa hirap sa loob ng maraming taon. Ang kanyang tawa ay ang parehong tawa na narinig ni Jerry noong unang beses niyang hinawakan ng pabaliktad ang mga carrots. Malaya, tapat, at puno ng buhay. Lumapit si Rowena sa kanya, hinihingal ng konti mula sa pagsasayaw at may malawak na ngiti sa kanyang mga labi. "Oh, bakit nandito ka sa gilid, Habi? Ikaw ang bida rito ngayon ah. Hinahanap ka na ng mga kasamahan mo sa opisina." Inabot ni Jerry ang baso ng tubig kay Rowena. "Gusto lang kitang pinapanood mula rito, wifey. At gusto ko lang damhin ang sandaling ito." Uminom si Rowena at sumandal din sa tabi ni Jerry. Pinagmamasdan ang kanilang mga bisita na masayang nagkakantahan sa videoke. "Salamat, Jerry. Salamat dahil hindi mo ako dinala sa isang mamahaling hotel kung saan mahihiya ang mga kapitbahay ko. Salamat dahil pinahalagahan mo kung saan ako nanggaling." Niyakap ni Jerry si Rowena mula sa likod. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat ng dalaga. "Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Rowena. Kung hindi mo binuksan ang puso mo sa akin noon sa ilalim ng ulan, baka hanggang ngayon ay nagtatago pa rin ako sa likod ng mga bodyguard at mga milyong piso ko. Natatakot sa sarili kong anino." Humarap si Rowena sa kanya at hinawakan ang kanyang muka. "Wala nang takot, Jerry. Tapos na ang dula-dulaan. Ito na ang totoong buhay natin." Ngumiti si Jerry at hinalikan ng noo ng kanyang asawa. Habang nakikinig siya sa hiyawan ng mga tindero at nakikita ang tapat na kaligayahan sa mukha ng bawat taong naroroon, isang malalim na realisasyon ang tuluyang bumaon sa kanyang kaluluwa. Naalala niya ang kanyang nakaraan, ang mga gabing puno ng pagdududa, ang mga relasyong binuo sa ibabaw ng interes, at ang kanyang maling paniniwala na ang pera ang kanyang kaligtasan. Napagtanto niya na ang lahat ng kanyang yaman ay mga numero lamang sa isang pirasong papel kung wala siyang tapat na pusong mapagsasaluhan nito. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laman ng bangko, kundi sa isang tapat na puso na handang mag-alay ng lahat para sa pag-ibig. Isang kayamanan na natagpuan niya sa isang tindera ng gulay. Ang palengke na dati ay itinuturing niyang isang madumi at magulong lugar ay naging kanyang santuaryo. Ang lugar kung saan natagpuan niya ang kanyang sarili, ang kanyang kapayapaan, at ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Sa gitna ng simpleng covered court, napapaligiran ng mga taong nagmamahal sa kanila dahil sa kung sino sila. Alam ni Jerry na siya na ang pinakamayamang lalaki sa buong mundo, at ang kayamanang iyon ay magpakailanman nang mananatili sa kanyang piling.
Wakas,